Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 534 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ikatlong antas ng Void Prying Stage. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin habang tinitingnan niya ang 4,000 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng Lucius. Si Lucius ay talagang nakalusot. Whoosh! Kasunod nito, isang strand ng pulang enerhiya ang lumitaw sa origin energy sa ibabaw ng katawan ni Lucius. Sa kalangitan, isa pang 200 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw. Ito ay ang elementary fire force ni Lucius. Sa sandaling ito, ang anyo ni Lucius ay kumikislap na parang nag-aapoy na umaagos patungo kay Alvin, at parang gusto nitong sunugin si Alvin bilang abo. Swoosh! Nang dumating si Lucius sa malapit kay Alvin, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Isang sibat ang lumitaw sa kanyang kamay, at sinabayan ng pagkislot ng kanyang nagngangalit na origin energy at fire force. Ang sibat ay parang apoy na dragon na umuusbong mula sa kanyang kuweba habang ito ay mabangis na kumikislap patungo kay Alvin. Sa kalangitan, isa pang 1,500 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw. Malinaw, ang sibat sa kamay ni Lucius ay isang grade 6 na spirit spear. Kumislap ang sibat ni Lucius, at nang dumating ito sa malapit na Alvin, inalog-alog niya ang katawan ng sibat, na naging sanhi ng pagwalas ng dulo ng sibat na parang patak ng ulan. Whoosh! 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 Ang hanay ng mga bituin na tumatakip sa kalangitan ay nagpaganda sa kalangitan, at sila ay agad na nag-transform sa maraming mga shooting star na tumangay patungo kay Alvin. Si Lucius ay umatake ng buong lakas, ginamit ang parehong sandata ng espiritu at lakas ng apoy. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa lakas ng 5,700 sinaunang mammoth. Naramdaman ni Lucius na nabuhayan siya ng loob ng buong lakas siyang umatake. Kasalukuyan, ang kanyang katawan ay bumaril gamit ang kanyang sibat habang ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang kumulubot sa isang ngiti, at siya ay tila nakita na niya ang eksena ng kanyang sarili na natalo si Alvin. Ito ay isang magandang spear skill. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong magarbong at nakakalat ng isang malaking halaga ng lakas. Sa sandaling ito, nagsalita si Alvin. Kasabay ng kanyang pagsasalita, ang Violet Myrtle Flexible Sword ay lumitaw sa kamay ni Alvin. Ang Origin Energy ay sumama dito bago ang Half-Step Advanced Lightning Force at Half-Step Advanced Wind Force ay nagsanib sa Origin Energy. Sa sumunod na sandali, bahagyang nanlamig ang tingin ni Alvin. Sining sa pagguhit ng espada. Si Alvin ay nakatayo sa lugar at sa pagtataas ng kanyang kamay, ang kanyang kamay at ang espada sa kanyang kamay ay agad na nawala sa harap ng mga mata ni Lucius. Napakabilis. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Lucius. Sa sandaling ito ay malinaw na nakita ni Lucius na sa kalangitan sa itaas ng Alvin, talagang mayroong 5,800 sinaunang mammoth silhouette. Ang lakas na nilalaman ng sword strike na ito ni Alvin ay ang lakas ng 100 sinaunang mammoth na higit pa sa lakas ng kanyang full force spear strike. Agad, nagsikip ang mga mag-aaral ni Lucius at bahagya siyang nalungkot sa kanyang puso. Ngayon lang niya naalala na bukod sa pagiging isang henyong martial artist na may napakapangit na likas na talento sa martial Dao, si Alvin ay isa pang grade 4 na weapons craftsman na may napakataas na tagumpay sa Dao of Weapons Refinement. Malinaw, ang espadang ginamit ni Alvin ngayon ay isang grade 4 spirit sword. Sa kasalukuyan, ang cultivation ni Alvin ay nasa ikalawang antas ng Void Prying Stage, at kapag hindi niya ginagamit ang kanyang grade 4 spirit sword at force, nagagawa niyang gamitin ang lakas ng 3,000 sinaunang mammoth. Kapag ginamit niya ang force, mapapalaki niya ang kanyang lakas ng isa pang lakas ng 1,000 na sinaunang mammoth. Sa madaling salita, kapag si Alvin ay hindi gumamit ng isang espiritong sandata at ginamit ang kanyang buong lakas, maaari lamang niyang gamitin ang lakas ng 4,000 sinaunang mammoth. Ngunit ngayon, nagsimulang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Lucius habang tinitingnan niya ang 5,800 sinaunang mammoth na silhouette sa kalangitan. Ang amplification na ibinigay ng spirit sword sa kamay ni Alvin ay talagang lakas ng 1,800 sinaunang mammoth. Sa lakas ng 3,000 sinaunang mammoth bilang base, na nagpapalakas sa lakas ng 1,800 sinaunang mammoth.
Kung bibilangin ng baligtad, ang grade 4 na Spirit Sword ni Alvin ay talagang nakakapagpalakas ng lakas ng 60%. Si Lucius ay labis na nabigla sa kanyang puso. Ang lahat ng mga kaisipang ito ay natapos sa isang iglap lamang. Nang bumalik si Lucius sa katinoan, seryoso ang ekspresyon niya. Ang Origin Energy ay nagalit at ang Fire Force ay umungal sa grade 6 Spirit Spear sa kanyang kamay. Ang dulo ng sibat ay tumusok sa mga matuli na parang nag-transform sa isang meteor shower na tumatakip sa kalangitan. Pero kahit noon pa man, medyo nawalan pa rin siya ng kumpiyansa. Swish! Isang nakakatusok sa tainga na alulong ng espada ang humihiwa sa kalangitan, na naglalabas ng marka sa hangin. Klang! 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 Kahit saan dumaan ang liwanag ng espada, walang tigil na umaalingaw-ngaw ang nakakatusok sa tainga ng mga sandatang bakal. Ang Spirit Sword ni Alvin ang gumawa ng bilog sa hangin, na madaling huminto sa mga sword lights ni Lucius na bumaba sa maliliit na bahagi. Ang liwanag ng espada ay walang tigil na umiikot habang ito ay dumaan, at ang bilis nito ay napakabilis na nakakagulat. Alvin, kunin mo ito. Malakas na sumigaw si Lucius nang makita niyang si Alvin ay napakadaling nabasag ang kanyang husay sa sibat, at ang kanyang sibat ay parang apoy habang ito ay mabangis na tumusok kay Alvin. Whoosh! Pumutok ang mga piercing alulong, at nagbunga ito ng isang alon ng tuloy-tuloy na tunog ng pagsabog ng hangin. Dalhin mo! Tumaas ang kilay ni Alvin, at sa pagtaas ng kanyang kamay, ang Violet Myrtle Flexible Sword sa kanyang kamay ay biglang tumusok upang harangin ang dulo ng sibat ni Lucius. Kasabay nito, ang Origin Energy sa Violet Myrtle Flexible Sword ni Alvin ay biglang nagsimulang manginig. Sobrang enerhiya ng lindol. Bagaman ang Quake Energy sa sukdulan ay maihahambing lamang sa lakas ng 100 sinaunang mammoth. Ngunit sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang epekto nito ay napakahusay. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng espada ni Alvin ngayon ay mas malakas sa pamamagitan ng lakas sa sibat ni Lucius ng 100 sinaunang mammoth. Kahit na tiyak na matatalo niya si Lucius sa isang head-on attack, dahil ang pagkakaiba ng lakas niya at ni Lucius, tiyak na masasaktan si Alvin kahit na matalo niya si Lucius. Ngayon, sa sobrang paggamit ng Quake Energy, makakatulong ito sa kanya na mapahina ang lakas ni Lucius at tulungan siyang tapusin ang labanan sa pagitan nila ni Lucius sa lalong madaling panahon. Swish! Isang alulong ng espada ang tumunog, at kapag pinagsama sa Quake Energy sa sukdulan, naglalabas ito ng hagong na tunog. Sa wakas, nagbanggaan ang espada at sibat. Ang dulo ng espada ay bumangga sa dulo ng sibat, naglalabas ng alon ng mga ingay na tumatagos sa tainga at nagdala ng isang string ng mga spark sa parehong oras. Klang! Nanginginig ang kamay ni Alvin, dahilan upang ang Violet Myrtle Flexible Sword ay mabangis na umangat at tumama sa katawan ng sibat ni Lucius. Kaagad, lumungkot ang mukha ni Lucius habang nagmamadaling bumitaw at itinapon ang sibat sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, ang kanyang sariling sandata ng espiritu ay parang isang kakilakilabot na halimaw sa kanya. Samantalang ang kamay na hawak ni Lucius sa sibat ay nahati at tumulo ang dugo mula rito. Nakakatakot na paraan ng pagpupersage ng lakas. Nang maisip niya ang eksena noon, nagkaroon ng bahagyang takot si Lucius sa kanyang puso. Kahit na ang Origin Energy ni Alvin ay mas malakas kaysa sa kanya, hindi ito gaanong mas malakas, at mayroon siyang lakas na lumaban. Ngunit kanina, ang Origin Energy na bumulwak mula kay Alvin ay nagdala ng napakapangangilabot na puwersa ng vibration na direktang dumurog sa kanyang Origin Energy. Hindi lamang iyon, ang lakas ng panginginig ng boses na dala ng Origin Energy ni Alvin ay nagawa pang makaapekto sa laman, dugo, buto, at panloob na organo ng kanyang buong katawan. Sigurado siya na kung hindi niya determinadong itatapon ang grade 6 na Spirit Spear, ang kamay na ginamit niya sa paghawak ng sibat ay napilayan. Alvin, anong kakayahan iyon? Pagkatapos niyang alisin ang kanyang Spirit Spear, tumingin si Lucius kay Alvin na may bahagyang takot sa kanyang puso. Mahiwagang ngumiti si Alvin at hindi sumagot kay Lucius, at pagkatapos ay naglakad patungo sa inner hall pagkatapos niyang iligpit ang Violet Myrtle Flexible Sword. Ang mga tingin ni Lucius ay naging mas komplikado habang tinitingnan niya ang figure ni Alvin na lumipat sa malayo. Pagkatapos niyang bumalik sa inner hall, nagpadala si Alvin ng voice transmission kay Marlon na nakatayo sa labas ng maliit na bahay.
Vice din Colton, nakausap ko na ang grade 4 na weapons craftsman na iyon. Maaari niyang pinuhin ang isang grade 4 spirit weapon glove para sa iyo. Bukod dito, ito ay magiging improvement kung ang grade 6 na spirit weapon glove mo ang pundasyon. Anong materyales ang kailangan niya? Si Marlon ay may nasasabik na ekspresyon nang marinig niya ito. Ang mga materyales para sa isang spirit weapon glove ay mas mahirap makuha kaysa sa mga materyales para sa isang saber o sword type spirit weapon. Sinabi ng senior na iyon na kung gusto mong isulong ang iyong grade 6 spirit glove sa grade 4 spirit weapon, kailangan mong hanapin. Inilista ni Alvin ang 7 uri ng mga materyales ng sabay-sabay, at sinadya niyang magdagdag ng bahagyang dagdag na halaga ng mga materyales. Dahil, sinadya niyang samantalahin ang pagkakataon na pinuhin ang isang grade 4 na spirit weapon para sa kanyang sarili na maaaring sumama sa kanyang Tempest Point. Kukunin ko ang lahat ng mga materyales sa lalong madaling panahon. Sumagot si Marlon sa boses na puno ng pananabik. Sa orihinal, ang pagtatansya ni Alvin ay kung gusto ni Marlon na mahanap ang mga materyales na ito, kailangan niyang gumugol ng ilang buwan ng oras. Makalipas ang isang buwan. Nang makita ni Alvin ang 7 uri ng materyales sa loob ng spatial ring na ipinasa sa kanya ni Marlon, hindi maiwasan ni Alvin na matigilan sandali. Vice din Colton, saan mo nakita ang mga materyales na ito? 3 sa 7 uri ng materyales na ito ay napakahirap makuha. Tumingin si Alvin kay Marlon na may bahagyang matigas na ekspresyon. Nakangiting sabi ni Marlon, huwag kalimutan na bukod sa pagiging Vice Dean ng Dragon at Phoenix Academy, mayroon akong ibang pagkakakilanlan. Biglang naunawaan si Alvin nang marinig niya ito. Bukod sa pagiging Vice Dean ng Akademya, isa rin si Marlon sa 5 dakilang revered elders ng Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom. Malamang, ginamit niya ang kapangyarihan ng Imperial Family para mahanap ang mga materyales na ito. O marahil, dumaan siya sa vault sa Imperial Palace. Vice din Colton, aalis ako ngayon sa akademya at hahanapin ang senior na iyon para pinuhin ang grade 4 spirit weapon para sa iyo. Umalis si Alvin pagkatapos niyang magpaalam kay Marlon. Natural na hindi siya pumunta upang makita ang sinumang senior, ngunit sa halip ay direktang pumunta sa Weapons Craftsman Main Guild. Pagkaakyat niya sa 2 palapag, dumiretso siya sa punto. Balak kong pinuhin ang isa pang 2 grade 4 na spirit weapons. Tumabi at mag-obserba ng maayos. Lumiwanag ang mga mata ni Rolly nang marinig niya ito, at nagkaroon siya ng nasasabik na ekspresyon. Sa wakas ay makikita ko na muli si Master na pinino ang grade 4 na spirit weapons. Sa madaling panahon, binawi ni Alvin ang grade 6 na spirit weapon gloves na ibinigay sa kanya ni Marlon. Hindi dumiretso si Alvin sa pagpino, sa halip ay tumingin siya kay Rolly at nagtanong. Maaari mo bang matukoy kung anong mga kapintasan ang taglay ng grade 6 na spirit weapon na ito? Bumaba ang tingin ni Rolly sa mga guwantes na nasa kamay ni Alvin nang marinig niya ito. Agad, ang kanyang mga mag-aaral imperceptibly constricted. Hindi napansin ni Alvin ang eksenang ito. Si Rolly ay mabagal, gabayan mo ako Master. Magalang na tumingin si Rolly kay Alvin. Walang pakialam na sinabi ni Alvin, ang grade 6 na spirit weapon glove na ito ay gumamit ng mga materyales na superior at lubos na hindi nangangailangan ng napakahusay na kasanayan sa pagpipino ng mga armas upang madaling ipagkaloob dito ng kakayahang palakasin ang lakas ng 39%. Ngunit sa kasamaang palad, ang weapons craftsman na nagpino sa spirit weapon glove na ito ay talagang napakatanga. Paanong ang 1000-year eye silkworm silk na iyon ay natatakpan ng frigid gold silk? Ito ay tunay na walang ingat na basura. Nakasimangot si Alvin habang sinasabi, hanggat ang mga katangian ng 1000-year eye silkworm silk sa spirit weapon glove na ito ay nakalantad, napakadaling palakasin ang lakas ng 39%. Masyadong tanga. Masyadong tanga. Kung ang weapons craftsman na nagpino nitong spirit weapon glove ay nasa harapan ko, tiyak na tatawagin ko siyang tanga. Nang matapos siyang magsalita, walang tigil na umiling si Alvin. Master. Samantala, tumingin si Rolly kay Alvin at bahagyang nag-aalangan na magsalita. Natarante si Alvin dahil hindi niya alam kung ano ang gustong sabihin ni Rolly. Guro, ako. Ako ang tanga, sabi ni Rolly na may mapait na ngiti. 535.
Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumaibot at siya ay bahagyang napahiya. Hindi niya akalain na ang grade 6 na spirit weapon glove ng Dragon at Phoenix Academy's Vice Dean, Marlon, ay talagang pinino ng Guildmaster ng Azure Forest Imperial Kingdom's Weapons Craftsman Main Guild, Rolly. Guro, pinipino mo ang grade 4 na spirit weapon para kay Marlon. Huminga ng malalim si Rolly at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng bahagyang inggit sa loob. Tumango si Alvin. Oo, may utang ako sa kanya. Isang pabor. Biglang naunawaan si Rolly. Bagamat nagtataka siya kung anong pabor ang utang ni Alvin kay Marlon, alam niya kung ano ang dapat niyang itanong at kung ano ang hindi. Nagsisimula na ako. Tumango si Alvin kay Rolly saka nagsimula. Ang mga diskarte sa pagpipino ng malalim na armas ay malayang dumating sa mga kamay ni Alvin, at para siyang tinulungan ng mga Diyos. Para sa kapakanan ng pag-aalaga kay Rolly, sinadyang bumagal ni Alvin. Sa susunod na walang oras, binawi ni Alvin ang tambak ng mga materyales kasama ang 7 materyales na natagpuan ni Marlon para sa kanya. Ito ang Thousand Year Ice. Ito ay isang 10,000 taong gulang na turtle shell. Ito ay bilang Guildmaster ng Weapons Craftsman Main Guild, si Rolly ay may mahusay na paningin, at mabilis niyang nakilala ang mga pambihirang materyales na ito. Mukhang maraming problema ang pinagdaanan ng kapwang Marlon na iyon para sa Grade 4 Spirit Weapon. Naisip ni Rolly sa kanyang puso. Mabilis na bumalik sa katinoan si Rolly at pinagmasdan si Alvin na seryosong nagpino. Matapos gumugol ng isang buong umaga, sa wakas ay natapos na ni Alvin ang pagpipino ng Grade 4 na Spirit Weapon Glove na ipinangako niya kay Marlon. Whoosh! Nang isuot ni Alvin ang glove at ang kanyang origin energy ay nagngangalit. 4,800 parang buhay na mga sinaunang mammoth na silhouette na nakondensed sa kalangitan. 60% amplification na naman. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Rolly nang makita niya ang eksenang ito. Tumango si Alvin bilang kasiyahan dahil sa wakas ay nakumpleto na niya ang kanyang pangako kay Marlon. Kasunod nito, inalis ni Alvin ang guwantes at nagsuot ng light asher na singsing sa kanyang kanang hintuturo. Ito ay hindi isang spatial ring, ngunit sa halip ay ang grade 4 na spirit weapon na pinapino ni Alvin para sa kanyang sarili. Biglaan. Tempest Point. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang lakas ng Tempest Point ay lumagpas at napunit sa kalangitan, at tumagos ito sa bintana sa ikatlong palapag bago ito yumanig patungo sa langit sa labas. Sa itaas ng Alvin, 5,800 sinaunang mammoth na silhouette ang nakondensed sa anyo. Sa pagkakataong ito, ang dahilan doon bilang dagdag na lakas ng 1,000 sinaunang mammoth kumpara sa dati ay dahil ginamit ni Alvin ang kanyang half-step advanced lightning force at half-step advanced wind force sa parehong oras. Ito ay isang nakakasakit na sandata ng espiritu. Napatulala si Rolly. Kitang-kita niya ito nang pinuhin ni Alvin ang singsing na ito kanina. Akala niya noong una ay spatial ring lang ito, ngunit sa hindi inaasahan, isa pala itong nakakasakit na spirit weapon. Bukod dito, ito ay isang grade 4 offensive spirit weapon na nagbigay ng 60% amplification. Inikat ni Alvin ang asul na singsing sa kanyang kamay ng may kasiyahan, at ipinakita niya ang isang ngiti sa kanyang mukha. Para sa hapon, patuloy na ginabayan ni Alvin si Rolly sa Tao of Weapons Refinement. Samantalang si Rolly ay bumuti ng mabilis kung ihahambing sa dati. Sa takip silim, atubili na pinaponte ni Rolly si Alvin sa hagdanan sa ikatlong palapag. Master, ingat ka. Tumango si Alvin, pagkatapos ay umalis sa Weapons Craftsman Guild at bumalik sa Dragon and Phoenix Academy. Sa mga sumunod na araw, bukod sa paglilinang sa akademya, aalis si Alvin sa akademya bawat buwan upang gabayan si Rolly sa Tao of Weapons Refinement sa Weapons Craftsman Guild. Ang natitirang oras ay halos lahat ay ginugol sa iba't ibang mga misyon ng karanasan na inilabas ng akademya. Gaya ng inaasahan, nakuha ni Alvin ang una sa bawat solong misyon na inilabas ng akademya. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga misyon na ibinigay ng akademya sa kalaunan ay walang anumang mga gantimpala tulad ng Void Refining Fruit. Ang mga puntos na nakolekta ni Alvin ay lahat ay ipinagpalit sa iba't ibang materyales. Tulad ng para sa mga pamamaraan ng paglilinang, mga kasanayan sa militar, mga sandata ng espiritu, at mga tabletang panggamot, talagang hindi niya kailangan ang mga ito.
Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na lang ang natitira sa kompetisyon ng henyo ng Azure Forest Imperial Kingdom. Sa oras na iyon, ang mga taong niranggo sa nangungunang limang ng kompetisyon ng henyo ay makakakuha ng kwalipikasyon upang magtungo sa Imperial City ng Darkstone Empire at makipagkompetensya sa mga batang henyo ng Darkstone Empire at sa iba't ibang Imperial Kingdoms. Kung nagawa nilang maging tanyag sa Darkstone Empire, makakarating sila sa Dark Cloud Dynasty para makipagkompetensya para sa qualification na lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. May malawak na espasyo sa hilagang bahagi ng Imperial City. Ang espasyong ito ay parang lumubog na bangin. Sa paligid ng bangin ay may mga hanay ng maayos na upuan, at ito mismo ang sitting area. Sa kasalukuyan, ang sitting area ay siksikan. Samantalang sa pantay na lupa sa bangin ay isang napakalaking espesyal na ginawang bakal na hola na bumabalot sa buong bangin sa loob nito, at dalawang figure ang malabong nakikitang kumikislap sa loob ng hola na bakal. Kasalukuyan, sa hagdan sa labas ng sitting area na humahantong sa labas ay may tatlong figure. Caged Battle Arena. Nakataas ang kilay ng isang binata na nakasuot ng violet. Ano ang espesyal sa Caged Battle Arena na ito? Squeak squeak. Kasalukuyan, isang maliit na gintong daga ang nakatayo sa balikat ng binata na nakadamit ng violet, at ang maliit na gintong daga ay tumingin sa dalawa pang tao ng may interes. Ang isa sa dalawang taong ito ay may bitbit na espada sa kanyang likod, at ang isa ay gwapo at pambihira. May pagkakahawig silang dalawa, pareho silang binata na medyo mahigit 30 taong gulang. Alvin, ang Caged Battle Arena ay isang lugar na puno ng mainit na dugo at nakakapagbigay ng lakas ng loob. Bahagyang ngumiti ang binata na may dalang espada. Exactly. Naniniwala akong magugustuhan mo ang lugar na ito. Tumango ang gwapo at pambihirang binata. Nagtatalo pa kayong dalawa. Ang binata na nakadamit ng violet ay si Alvin. Ngayon, pilit siyang kinaladkad sa lugar na ito ng Crazy Young Master at Sword Young Master. Alvin, umakyat ka sa pinakamataas na hagdan at natural mong malalaman kung anong uri ng lugar ang Caged Battle Arena, nakangiting sabi ni Lucius. Tumango si Alvin pagkatapos ay bahagyang bumilis ang kanyang lakad. Sa sandaling ito, matagumpay na napukaw nina Lucius at Henry ang kuryosidad sa kanyang puso. Nakakulong Battle Arena. Anong uri ng lugar ito? Ang lalim ng titig ni Alvin ay puno ng pag-asa. Hindi pa siya nakakatapak sa pinakamataas na hagdanan ng maraming nakakatuwang boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Si Alvin na ang puso ay napuno ng kuryosidad sa wakas ay umakyat sa mas mataas na antas ng hagdan. Sa isang sulyap pa lang, nakita na niya ang hindi mabilang na mga figure na nakatayo o nakaupo ngayon na nakatalikod sa kanya. Samantalang ang mga taong ito ay nakatingin na ngayon sa unahan, at marami pang ang mga tao ang tumayo mula sa kanilang mga upuan sa Punanibik habang sila ay walang humpay na nagsasaya. Patayin mo siya! Patayin mo siya! Ang galit na mga boses ay halos maimpluwensyahan si Alvin. Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo upang tumingin, at ngayon lang niya napansin na ang lumitaw sa kanyang mga mata ay isang malaking bilog na singsing na may napakalawak na lugar. Samantalang sa loob ng malaking singsing na ito ay maraming puwang, at sa mga puwang na iyon ay maraming hagdanan na nagpapahintulot sa isa na makadaan sa hagdan at maglakad papasok. Sa gilid ng hagdan na ito ay ang walang hangganang sitting area. Ang eksena sa kanyang harapan ay naging dahilan upang hindi maiwasan ni Alvin na maalala ang Spanish bullring mula sa Earth sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit, ang bullring ay hindi kasing boss lang ng lugar na ito. Ito ang Caged Battle Arena. Ang boses ni Lucius ay narinig ng mga tainga ni Alvin. Sa kasalukuyan, si Lucius ay nakaturo patungo sa walang hangganang dagat ng mga tao, at bahagya siyang ngumiti habang ipinakilala niya sila kay Alvin. Ang daming tao. Hindi maiwasan ni Alvin na magulat. Ang mga tao sa lugar ay malamang na hindi bababa sa ilang 10,000. Kahit na noong siya ay nasa pinakamataong trade market ng Imperial City, hindi nakita ni Alvin ang napakagandang eksena. Halos 1 taon na akong nakarating sa Imperial City, pero hindi ko talaga alam na may ganoong lugar. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga sa emosyon. Siyempre,
Nauugnay din ito sa katotohanan na kapag umalis siya sa akademya bawat buwan, diretso siyang pupunta sa Weapons Craftsman Guild para gabayan si Rolly sa Tao of Weapons Refinement. Halos okupado na ni Rolly ang tanging pagkakataon na makakaalis siya sa akademya bawat buwan. Kung hindi, nalibot na niya ang Imperial City ng Azure Forest Imperial Kingdom, at hindi niya malalaman ang pagkakaroon ng caged battle arena na ito. Hehe. Ang caged battle arena na ito ay ganito kadalas araw-araw. Tumaas ang kilay ni Henry habang nagmumungkahi. Pumasok na tayo at humanap ng mauupuan. Kasunod nito, sa pangunguna ni Henry, sumunod na malapit sa likuran sina Alvin at Lucius. Sa panahong ito ng halos isang taon, naging magkaibigan sina Alvin at Lucius. Para naman kay Henry, siya ay may prangka na karakter. Kasabay ng malinaw niyang pagwawalang bahala sa kanyang relasyon sa Origin Convergence Sect at sa kanyang disposisyon, lubos siyang nababagay kay Alvin. Kaya, maaari na siyang ituring na kaibigan din ni Alvin ngayon. Sa panahong ito ng halos isang taon na dumating si Alvin sa Imperial City ng Azure Forest Imperial Kingdom, dalawang kaibigan lang ang nakilala ni Alvin. Ang tatlong grupo ni Alvin ay sumunod sa hagdan sa pagitan ng mga sitting area at bumaba. Samantala, malinaw na nakita ni Alvin ang eksena sa unahan. Ang laking hola ng bakal. Ang napakalaking hola na bakal na sumasakop sa buong malawak na espasyo ay nagulat kay Alvin. Sa di nagtagal, napansin ni Alvin ang lalaki at hayop na nag-aaway sa loob ng napakalaking kulungang bakal. Nakakatakot ang sitwasyon ng labanan ng lalaki at hayop, at natanggal na ang isang braso ng taong iyon. Gayunpaman, desperado pa rin siyang lumalaban. Caged battle arena, caged battle. Kaya ganyan. Ngayon, si Alvin ay maaaring ituring na ganap na naunawaan ang kahulugan ng mga salitang caged battle arena. Kanina, pakiramdam ko ang lugar na ito ay parang Spanish bullring ng dati kong buhay. Pero ngayon parang mas katulad ito sa Ancient Roman Colosseum ng dati kong buhay. Napaisip si Alvin sa kanyang puso, at bumaba ang kanyang tingin sa karamihan ng mga manunood. Samantalang ang mga taong ito ay ang sinaunang Romanong mga maharlika na nanunood sa mga alipin at mababanges na hayop na nakikipaglaban sa Colosseum hanggang sa nilalaman ng kanilang puso. Ang mga maharlika ay masasabik hanggat nakakita sila ng dugo, at ito ay katulad ng mga taong ito ngayon. Bahagyang napabuntong hininga si Alvin sa emosyon. Bagamat isinama niya ang kanyang sarili sa mundong ito, medyo mahirap pa rin para sa kanya na umangkop sa sistema ng alipin. Pagkatapos ng lahat, ang Earth sa kanyang nakaraang buhay ay isang mundo na itinuturing ang lahat bilang pantay. Ngunit hindi siya pamilyar sa mga alipin ng mundong ito. Sa lahat ng mga taon na iyon, bilang Guardian Elder ng Boundless Sect, si Jack ay hinabol ng Blackfin Sect, at na-infect ng Origin silang parasite, na naging dahilan upang ang kanyang Origin energy ay ganap na nasealed. Nahuli siya at binansagan ng tatak ng isang alipin, at naging alipin. Nang maglaon, si Jack ay iniligtas ni Alvin at nabawi ang kanyang Origin energy bago naging tagasunod ni Alvin. Kahit na si Jack ay isang alipin, hindi siya kinuha ni Alvin at binigyan siya ng sapat na paggalang, at ito ang dahilan kung bakit sinundan ni Jack si Alvin ng buong puso. Jack. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga nang maisip niya si Jack ngayon. 536. Sana makapunta ako sa foreign land sa lalong madaling panahon. Hanggat makukuha ko ang resurrection pill sa loob ng dakilang mga kayamanan na naiwan ng Rebirth Martial Emperor. Matutulungan ko si Jack na mabawi ang kanyang dantian. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Palagi siyang nagkasala kay Jack sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang dantian ni Jack ay baldado at nawala ang kanyang buong cultivation dahil kay Alvin. Ito ay isang bagay na utang niya kay Jack. Umuungol. Isang napakalaking dagandong ang nagpabalik sa isipan ni Alvin sa realidad. Nakita ni Alvin na sa loob ng caged battle arena, pagkatapos nakagati ng malakas na mabangis na hayop ang human martial artist hanggang mamatay, ito ay walang tigil na umuungal ng malakas upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Patay na siya. Napakunot ang noo ni Alvin nang makita niya ang putol-putol na bangkay ng taong martial artist. Tila naramdaman ang sorpresa ni Alvin, ipinaliwanag ng malapit na Lucius. Kapag nakapasok na ang isa sa caged battle arena, hindi mahalaga kung ang isa ay tao o isang hayop, isa lang ang makakaligtas.
Kapag ang isa sa dalawa ay nananatili lamang matatapos ang nakakulong na labanan. Ang nagwagi lang ang makakaalis sa hola. Napakunot ang noo ni Alvin nang marinig niya si Lucius. Sa madaling salita, ang bawat labanan sa caged battle arena na ito ay labanan hanggang kamatayan. Masasabing ganoon. Tumango si Henry at dahan-daang sinabi, sa mga taong mahina ang lakas, ang lugar na ito ay impyerno. Dahil, maaari silang patayin ng tao o hayop anumang oras. Tumango si Alvin. Kaya ito ang caged battle arena. Isang lugar na puno ng dugo at patayan. Siyempre, sa mga taong gustong lumakas ng walang tigil, ang lugar na ito ay walang alinlangan na ang pinakamahusay na batong pandikit. Ang mga taong nakaligtas sa loob ng caged battle arena ay tiyak na magiging mahusay na mga powerhouse. Sa sandaling ang isa ay tumuntong sa caged battle arena, isa lamang ang may pagpipilian. Mabuhay man o mamatay. Ang taong pinatay ng mabangis na hayop ngayon ay tila isang alipin. Nagtataka na tanong ni Alvin. Oo. Tumango si Lucius. Hindi sa lahat ng pagkakataon na ang isang tao ay maglalakas loob na pumasok sa caged battle arena. Kaya kapag walang taong pumapasok, ang caged battle arena ay nag-aayos para sa mga alipin, mabangis na hayop, at mga demonyong hayop na kanilang pinalaki para pumasok at magkatayan. Samantalang ang caged battle arena ang magiging bookmaker na magbubukas ng taya at makakakuha ng benepisyo mula dito. Natapos si Lucius sa isang pagkakataon. Tumango si Alvin. May mga patakaran ba ang caged battle arena? Tanong ni Alvin. Ipinakilala ni Henry. Karaniwang pagsasalita, ang mga alipin o mga demonyong hayop na ipinadala ng mismong caged battle arena ay lahat ng magkatulad na lakas. Samantalang ang mga tao sa lugar na nanunood ay maaari lamang humakbang sa labanan kapag ang kanilang mga cultivation ay katulad ng mga alipin, demonyong hayop, o mabangis na hayop. Kung hindi, kung ang isang tao na may cultivation na higit na nakahihigit sa mga alipin, mabangis na hayop, at demonyong hayop ay tumungo sa caged battle arena, kung gayon ito ay magiging isang panig na pagpatay at walang anumang kahulugan. Ang caged battle arena ay hindi pinapayagan ang isang bagay na tulad nito na mangyari. Nagpatuloy si Henry. Ma'am. Tumango si Alvin. Ang mga patakarang ito ay naiintindihan, kung hindi, hindi ba mawawala ng pera ang caged battle arena sa sukdulen? Bukod pa riyan, kapag ang taong maglakas loob na pumasok sa caged battle arena at makipaglaban sa isang alipin, mabangis na hayop, o demonyong hayop na may katulad na cultivation ay nakakuha ng tagumpay, ang tao ay makakatanggap ng masaganang gantimpala. Dagdag ni Lucius. Ang mga gantimpala ay iba-iba ayon sa cultivation ng tao. Halimbawa, kung ang isang void priang stage martial artist ay kayang patayin ang alipin, demonyong hayop, o mabangis na hayop ng parehong cultivation sa caged battle arena, ang reward na makukuha ay mas malaki kaysa sa isang nascent soul stage martial artist. Bukod dyan, ang taong papasok sa caged battle arena ay hindi pinapayagang gumamit ng tulong ng anumang panlabas na pinagmumulan ng lakas. Yun. Sabi ni Henry. Kenny. Tumaas ang kilay ni Alvin. Pwede ba kahit ang mga spirit weapons ay ipinagbabawal? Oo. Tumango si Henry. Hindi mapigilan ni Alvin na mamangha. Kung tutuusin, imposible para sa mga alipin sa caged battle arena na gumamit ng mga espiritong sandata para harapin ang mga mabangis na hayop at demonyong hayop na may katulad na paglilinang. Kung hindi ganoon, wala itong kabuluhan. Nagpatuloy si Henry. Tumango si Alvin. Naunawaan niya ang dahilan sa likod ng panuntunang ito matapos itong sabihin ni Henry. Anong mga gantimpala ang karaniwang mayroon? Nagtataka na tanong ni Alvin. May mga spirit weapons, pera, medicinal pill, cultivation method, martial skills, at may ilang bihirang materyales at spirit fruit paminsan-minsan bilang reward. Nang matapos siyang magsalita, bahagyang nag-init ang tingin ni Henry sa pagnanasa. Mga bunga ng espiritu. Si Alvin ay napuno rin ng pananabik nang marinig niya ito. Ito ay bahagyang kawili-wili. Ngumisi si Alvin. Walang kamalay-malay, ang grupo ng tatlo ni Alvin ay dumating malapit sa caged battle arena. Samantala, malinaw at lubusang nakita ni Alvin ang buong caged battle arena.
Ang caged battle arena na ito ay parang isang football field ng kanyang nakaraang buhay, at ang arena ay napakalawak. Samantalang sa malawak na arena na ito ay maraming itim na bakal na nagkuro sa kabuuan upang bumuo ng isang napakalaking hole na bakal na tinatakan ang buong arena sa loob nito. Ito ay Thousand-Year Dark Iron. Sa lalong madaling panahon, nakilala ni Alvin ang material ng bakal na hole na ito, at ang kanyang mga mag-aaral ay hindi naiwasang maghigpit. Thousand-Year Dark Iron. Kahit na ito ay isang void-prying stage martial artist, magiging mahirap para sa martial artist na pilitin itong buksan. Ang caged battle arena na ito ay talagang may malalim na bulsa. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga sa emosyon. Hehe. Alvin, ang caged battle arena na ito ay nagtataglay ng malakas na suporta. Ito ay negosyo sa ilalim ng kapatid ng emperador, si Prince Sheng. Ibinigay ni Henry ang sagot sa ipinagtataka ni Alvin. No wonder. Biglang naunawaan si Alvin. Ang mga upuan na iyon. Sa lalong madaling panahon, napansin ni Alvin na ang sitting area na ito na pinakamalapit sa caged battle arena ay talagang may mas kaunting tao kaysa sa sitting area sa likod nila. Pagkaraan ng ilang sandali, nakuha niya ang sagot. Kakaupo lang nila nang may lumapit na lalaking nasa katanghaliang gulang na walang ekspresyon ang mukha at inilahad ang kanyang kamay patungo sa tatlong grupo ni Alvin. Pinulupot ni Alvin ang kanyang ulo dito. Whoosh! Sa pagtaas ng kanyang kamay, binawi ni Henry ang 3 gintong perang papel at ipinasa ito sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. 30,000 ginto. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Malinaw niyang nakita na ang 3 gintong perang papel na ipinasa ni Henry ay lahat ng 10,000 denominasyon. Dahil sa kanilang lokasyon ay nasa harap, ang mga upuang ito na malapit sa caged battle arena ay may napakahusay na larangan ng paningin. Kaya, ang isang upuan ay nagkakahalaga ng 10,000 ginto. Napansin ni Lucius ang pagkagulat ni Alvin at ngumiti ito habang nagpapaliwanag. Isang upuan, 10,000 ginto. Mapait na ngumiti si Alvin. Sa caged battle arena ng Imperial City ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang ginto ay talagang napakaliit ng halaga. Ang panunood lamang ng labanan hanggang kamatayan, ang bayad lamang para sa isang upuan ay nagkakahalaga ng 10,000 ginto. Ang 10,000 ginto ay 1,000,000 pilak. Bukod dito, ang mga taong nakaupo sa harap na hanay ay may pribilehiyo na magkaroon ng prioridad kapag sumasailalim sa isang labanan sa kulungan. Dagdag ni Henry. Nang makaupo na ang grupo ni Alvin, umalis na ang mabangis na hayop sa loob ng caged battle arena. Isang alipin na may malamig na ekspresyon at isang alipin na may markang may tatak sa kanyang mukha ang pumasok sa caged battle arena sa pangunguna ng isang matandang lalaki. Ang aliping ito ay nasa ika-7 antas ng Nascent Soul Stage. May bisita ba na gustong makipaglaban sa kanya? Ang matandang lalaki ay pumailang lang sa langit at tumayo sa itaas ng alipin, at ang kanyang tinig na naglalaman ng origin energy ay kumalat sa malayo. Hanggat kayang patayin siya ng isang bisita, makakakuha ka ng 500,000 gold reward mula sa caged battle arena. 500,000 ginto. Kaagad, maraming tao ang nabalisa sa lugar na pinagmamasdan, dahil napakalakas ng tukso ng 500,000 ginto. Alvin, kung bababa ka sa arena upang labanan ang isang alipin o demonyong hayop na may parehong paglilinang. Pipili ka ba ng isang alipin o isang demonyong hayop? Tanong ni Lucius kay Alvin. Demon Beast. Si Alvin ay hindi nag-alinlangan kahit kay Titing. Tumingin si Lucius kay Henry. Sword Young Master, ikaw naman. Demon Beast din. Si Henry ay hindi rin nag-alinlangan at sinabing dahan-dahan, bagaman ang mga alipin ay mas mababa sa mga demonyong hayop at mabangis na hayop na may parehong paglilinang kapag hindi gumagamit ng isang espiritong sandata. Ngunit, gaano man kalakas ang mga demonyong hayop at mabangis na hayop, sila ay mga hayop lamang. Kahit na sila ay nakabuo ng katalinuhan, mayroon pa ring distansya ng tao kung ikukumpara sa tao. So, normally speaking, ang mga alipin ay may kagustuhang mabuhay ng higit pa sa isang mabangis na halimaw at demonyong halimaw. Kapag sila ay nahaharap sa napipintong kamatayan, sila ay madalas na sumasabog ng may hindi kapani-paniwalang potensyal at maglulunsad ng isang kontra-atake.
Nakakita na ako ng napakaraming katulad ng mga eksena sa caged battle arena, at sa pagitan ng isang mabangis na hayop, demonyong hayop, at alipin ng parehong cultivation, ang huli ay mas nakakatakot. Nang matapos siyang magsalita, medyo emosyonal na bumaantong hininga si Henry. Ang aking mga iniisip ay katulad ng sa iyo. Ngumiti si Lucius, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin at nagtanong. Alvin, dapat ganito rin ang iniisip mo, tama ba? Sa ilalim ng mga tingin ni Lucius at Henry, umiling si Alvin. Hindi. Hindi napigilan ng dalawa na mapanganga. Hindi. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay bumaantong hininga siya, ang dahilan kung bakit hindi ako pumili ng mga alipin ay hindi dahil sa kung gaano kalaki ang potensyal na nagagawa nilang sumabog kapag nahaharap sila sa napipintong panganib. Kundi dahil sila ay mga tao. Tao. Mga tao na may dugo at laman tulad nila. Tao. Natahimik sina Lucius at Henry. Bagaman wala silang karapatang pantao, ang mga alipin na ito ay mga tao kung tutuusin. Katulad natin sila. Nagpatuloy si Alvin. Kasabay nito, bahagyang natulala ang tingin ni Alvin. Bigla niyang naramdaman na malaki ang pinagbago niya kung ikukumpara sa dati niyang buhay. Sa kanyang nakaraang buhay, para sa kapakanan ng pagkamit ng kanyang layunin, kung minsan ay humihinto siya sa wala at labis na walang awa. Ngunit sa buhay na ito, sa halip ay nagbago siya. Ang kasalukuyang siya ay parang ibang tao kung ihahambing sa kanyang nakaraang buhay. Sa kanyang nakaraang buhay, determinado siyang pumatay, anuman ang tama o mali. Sa buhay na ito, kung walang pangangailangan, kung gayon kapag gumawa siya ng mga bagay at pumatay, hindi niya aiduwit ang mga inosenteng tao. Sa simpleng pagsasalita, siya ay naging makatao. Ito ay isang pagbabago sa kanyang sikolohiya. Marahil kahit si Alvin mismo ay hindi alam na pagkatapos niyang dumating sa mundong ito, ang kanya sa buong buhay na ito ay hindi sinasadyang naimpluwensyahan at nagbago. Samantalang ang lahat ng mga pagbabagong ito ay nagmula sa mga taong nasa tabi niya. Sa buhay na ito, mayroon siyang mga magulang, mayroon siyang mga kasintahan, at marami siyang kapatid at kaibigan. Hindi siya nag-iisa tulad ng dati niyang buhay. Of the same kind, what a notion. I really never imagined that amongst the people who came to watch the excitement in the caged battle arena, there is still such as compassionate person. Truly laughing. Isang nakakatalim na boses ang pumasok sa tenga ng tatlo ni Alvin. Kasunod nito, isang binata na may burden na damit ang umupo sa isang upuan malapit sa grupo ni Alvin na tatlo sa ilalim ng escort ng isang matandang lalaki. Ang mga salita noon ay tiyak na binigkas ng nakabordadang binata na ito. Kung talagang mahabagin ka, bakit ka pupunta para manood ng labanan ng mga alipin? Hypocrite. Nakakainis kasing nakakainis ang tono ng binata na nakaburda. Sumimangot si Alvin at hindi mapakali na bigyang pansin ang binata. Napakunot ang noo ni Lucius at Henry nang marinig nila ang panunuya ng binata na may burden na damit, at nabawasan lamang ang kanilang mga noo nang makita nilang hindi kumilos si Alvin. 537. Payagan mo ako. Isang paputok na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa silangang bahagi ng lugar na pinapanood. Kasunod nito, isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ang umalis sa lugar na nanunood at dinala sa caged battle arena ng mga manggagawa ng arena. Mukhang napakahusay ng tukso ng 500,000 ginto. Nakangiting sabi ni Alvin. Hindi lang 500,000 ginto. Para sa isang martial artist, ang labanan hanggang kamatayan sa caged battle arena ay isa ring napakahusay na paraan upang pasiglahin ang potensyal sa kanilang mga katawan, sabi ni Crazy Young Master, at ang mga bakas ng nagbabagang hangarin sa labanan ay tila nababalot sa kanyang mga mata. Lucius, mukhang naiinip kang pumasok sa arena para sa akin. Ngunit, nasa ika-4 na antas ka na ng Void Prying stage ngayon, kaya walang masyadong kalaban para sa iyo, nakangiting sabi ni Henry. Alvin, kung mayroong pang-4 na antas ng Void Prying stage na alipin o demonyong hayop, hindi mo ito maaaring ipaglaban sa akin. Sabi ni Lucius kay Alvin. Demon Beast, mine. Slave, yours. Nagsalita si Alvin nang walang pakialam. Dahil pupunta siya sa caged battle arena, natural na hindi niya basta-basta nanunood ng excitement.
Nais niyang maranasan ang kasiyahan ng pakikipaglaban sa isang demonyong hayop ng parehong paglilinang din. Pumayag. Tumango si Lucius. Bagamat sa pagitan ng mga demonyong hayop at alipin, mas natatakot siya sa huli. Ngunit hindi siya natatakot sa mga ordinaryong pang-apat na antas ng Void Prying Stage na mga alipin. Makikita sa pag-uusap ni Lucius at Alvin na ang kasalukuyang cultivation ni Alvin ay katumbas ng Lucius, ang ika-4 na antas ng Void Prying Stage. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga na nakatayo sa balikat ni Alvin ay sumigaw, at ang kanyang pares ng jade green na mata ay may nagninangas na umaagos na liwanag na kumikislap sa loob. Ano? Little Gold, gusto mo ring sumali sa saya? Tumingin si Alvin sa maliit na gintong mouse at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Squeak squeak! Ang munting gintong daga ay masiglang tumango, at sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, Kuya Alvin, kung mayroong isang ika-8 antas ng Void Prying Stage na alipin ng demonyong hayop, gusto ko silang labanan. Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata sa maliit na gintong daga, at pagkatapos ay tinanong niya sina Lucius at Henry. Mayroon bang mga demonyong hayop at alipin sa ika-7 antas ng Void Prying Stage at pataas sa Caged Battle Arena na ito? Ika-7 antas ng Void Prying Stage. Pareho silang natigilan nang marinig nila si Alvin, pagkatapos ay umiling sila ng sabay. Imposibleng lumitaw ang isang demonyong hayop o alipin sa ika-7 antas ng Void Prying Stage pataas. Sinabi ni Lucius, kahit na mayroong mga alipin o demonyong hayop sa ika-7 antas ng Void Prying Stage at pataas sa Caged Battle Arena, hindi sila papayagan ng Caged Battle Arena na makapasok sa arena. Ang mga ganoong eksistensya ay karaniwang nakatala sa Prince Shenji's estate, at sila ay maaaring i-auction sa mataas na presyo o binabantayan ang ari-arian. Eksakto, kung ang mga pag-iral sa ika-7 antas ng Void Prying Stage ay ilalagay sa Caged Battle Arena, ito ay talagang isang walang ingat na pag-aaksaya. Kinumpirma ni Henry. Biglang naunawaan si Alvin, pagkatapos ay tumingin sa maliit na gintong mouse habang sinasabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, Little Gold, mukhang wala kang pagkakataong makapasok sa arena. Ang maliit na ulo ng maliit na gintong daga ay agad na lumuhad nang marinig niya ito, at siya ay nasaroon ng loob. Mabilis na bumaba ang tingin ni Alvin sa Caged Battle Arena. Sa kasalukuyan, ang matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki na pumasok sa arena ay nakakulong na sa pakikipaglaban sa alipin. Dahil pareho silang 7th level nascent soul stage martial artists, pantay-pantay silang dalawa. Nang mag-away silang dalawa, parot-par ito ang mga suntok at sipa habang nagngangalit ang origin energy, at naging sanhi ito ng pagkasilaw ng isa sa nakita. Umuungol. Bigla, ang alipin ay biglang nagpalabas ng galit na parang isang mabangis na hayop, at para siyang nabaliw habang siya ay sumugod patungo sa matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang sitwasyon ay orihinal na nasa balanse, ngunit ngayon, nang makita niya ang alipin na biglang sumabog upang labanan ang desperadong pakikipaglaban, isang patak ng takot ang lumitaw sa mga mata ng matatag na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ito ay tiyak dahil sa sandaling ito ng pag-aatubili. Natalo siya. Kasabay ng matinis na sigaw na biglang tumigil, pilit siyang pinaghiwa-hiwalay ng alipin sa dalawang hati. Lumipad sa mga gilid ang kanyang sira-sirang katawan bago bumagsak sa lupa. Ang sobrang madugong eksenang ito ay parang fuse na ganap na nagliyab sa kapaligiran sa pinangyarihan. Tuwang-tuwa ang maraming manunood habang ibinaba ang kanilang mga kamao at nagsasaya. Barbaro! Barbaro! Umalangaw-ngaw ang alon ng tagay at bumalot sa buong Caged Battle Arena. Barbarian! Pangalan ng aliping ito. Tumaas ang kilay ni Alvin. Ang kanyang matalim na tingin ay dumaan sa napakalaking bakal na kulungan sa kanyang harapan upang tingnan ang salitang nakamarka sa mukha ng aliping ito. Barbarian. Kasunod nito, ang mga labanan sa loob ng Caged Battle Arena ay isinagawa na parang nagngangalit na apoy. Ito ang unang antas ng Void Prying Stage na demonyong hayop, Flame Lion. Mayroon bang bisita sa unang antas ng Void Prying Stage na gustong pumasok sa arena at labanan ito? Hanggat mapatay mo ang Flame Lion na ito, makakakuha ka ng 3 milyong ginto.
Umalangaw ang boses ng matandang lumutang sa itaas ng caged battle arena. Sa caged battle arena, nakatayo doon ang Flame Lion na may buong katawan ng pulang kulay na buhok. Ang Flame Lion ay parang isang maliit na burol, na paminsan-minsan ay binubuko ang dagwang bibig nito habang lumilitaw ang pulang-pula sa mabangis nitong mga mata. Hindi mahahalata, nagbigay ito sa iba ng isang uri ng panggigipit. Ang Flame Lion na ito ay di umano'y isang demonyong hayop na pinagpala ng langit. Hanggat ito ay makapasok sa unang antas ng Void Prying Stage at nagiging isang demonyong hayop, kung gayon ay naiintindihan nito ang Elementary Fire Force. Napabuntong hininga si Lucius. Very few first-level Void Prying Stage martial artists ang kayang talunin ang Flame Lion na ito. Mukhang walang dapat pumasok sa arena, sabi ni Henry. Talaga. Tumango si Alvin. Bagamat sa katotohanan, kahit sino sa kanilang tatlo ay sapat na upang labanan ang Flame Lion noong sila ay nasa unang antas ng Void Prying Stage. Ngunit sa Azure Forest Imperial Kingdom, napakakaunting tao ang nagtataglay ng ganitong uri ng likas na talento at kakayahang umunawa. Isang grupo ng mga bumpkins. Buksan mo ang iyong mababang mga mata at panoorin. Ang isang unang antas ng Void Prying Stage Flame Lion ay hindi makatiis ng isang suntok mula sa akin, ang unang antas ng Void Prying Stage na martial artist. Biglang, isang nakakatalim na boses ang pumasok sa tenga ng tatlong grupo ni Alvin. Whoosh! Kasunod nito, napansin ng tatlong grupo ni Alvin na ang binata na may burden na damit na nakaupo sa malapit ay lumipad upang makarating sa labas ng arena. Lumingon ang binata na may burden na damit at mapanuksong tumingin sa tatlo ni Alvin bago pumasok sa arena sa ilalim ng pagsasaayos ng mga manggagawa ng caged battle arena. Samantalang ang matanda na nakasunod sa gilid ng binata ay nakatayo sa kinatatayuan at hindi gumagalaw. Siya ay isang first-level Void Prying Stage martial artist. Tumaas ang kilay ni Alvin. Ang edad ng binatilyong ito na may burden na damit ay hindi maituturing na luma, at halos nasa edad 30. Kahit na sa buong Azure Forest Imperial Kingdom, ang kanyang natural na talento ay maaaring ituring na first-rate, dahil siya ay nagtataglay ng cultivation sa unang antas ng Void Prying Stage sa ganoong edad. Sword Young Master, alam mo ba na may ganoong figure sa Imperial City? Nakasimangot si Lucius habang tinanong niya si Henry. Si Lucius ay labis na hindi nasisiyahan sa ugali ng binata na may burden na damit. Isang maliit na ngiti ng pangunawa ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Henry. Lucius, ang relasyon ng taong ito sa caged battle arena. Malalim. Malinaw, nakilala ni Henry ang binata na nakaburden ng damit. Deeply related sa caged battle arena. Sumimangot si Lucius, ngunit hindi niya ito mahulaan sa huli, at nagmura siya. If you know then speak frankly. What are you beating around the bush for? Nako, kanina ko pa gustong sabihin sayo. Pero ang ugali mo ngayon ay naging dahilan ng ayaw kong sabihin sayo. Nagpanggap si Henry na bumantong hininga, at may ekspresyon siya na nagsasabing ano ang magagawa mo sa akin. Naging sanhi ito ng pagngangalit ni Lucius sa kanyang mga ngipin sa puot. Bumaba ang tingin ni Alvin sa arena. Ang katawan ng binata ay kasalukuyang nababalutan ng isang layer ng origin energy, at ang kanyang buong katawan ay parang nababalot ng bola ng puting kulay na apoy. Samantalang sa loob ng mga puting kulay na apoy na ito, tila may mga hibla ng kulay asul na enerhiya na lumulutang. Lakas ng tubig. Tumaas ang kilay ni Alvin. Bagamat mayabang ang binatang ito, hindi na kailangang sabihin, mayroon pa rin siyang lakas. Whoosh! Sa kalangitan sa itaas ng binata ay may 2,200 sinaunang mammoth silhouette na unti-unting nabubuo. Unang antas ng Void Prying Stage. Lakas ng tubig sa elementarya. Roar! Baka sa mga mata ng Flame Lion ang bahagyang takot ng makaharap ang binata na may burden na damit. Ang tubig ay sumasalungat sa apoy. Nagkataon lang na ang naintindihan nito ay Elementary Fire Force. Mamatay. Biglang, bahagyang nanlamig ang mga mata ng binata na may burden na damit habang ang kanyang anyo ay kumikislap na parang isang pool ng taglagas na tubig. Umuungol.
Ang Flame Lion ay natural na hindi magbibitiw sa kanyang sarili hanggang sa mamatay, at ito ay biglang tumalsik habang ibinuko ang dagwang bibig. Ang dense origin energy ay bumulwak mula sa kanyang bibig na nag-transform sa isang sinag ng liwanag na kumislap upang mabangis na bagsak patungo sa binata. Ito ay tiyak na ang elementary flame force. Walang saysay na pagsisikap. Malakas na sigaw ng binata, at ang mga burden na damit sa kanyang katawan ay lumipad na walang hangin. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-form ng kamao, at ang kanyang origin energy ay tumaas. Bang! Ang binata ay sumuntok, ang kanyang origin energy ay namuo sa hugis ng isang kamao bago kumislap ng husto, at ang mga hibla ng kulay asul na enerhiya ay napuno sa loob nito. Pinagmulan ng enerhiya at puwersa na maliit ang pagkakaiba. Sa wakas, ang origin energy na kamao ng binata na may burden na damit ay bumangga sa sinag ng liwanag na bumulwak mula sa dagwang bibig ng Flame Lion, at ang banggaan ay nagbuga ng napakalaking putok. Whoosh! Ang daloy ng hangin ay kumislap sa kalangitan, at tila nag-transform ito sa sunod-sunod na mga bilog ng mga alon na tumangay palabas. Isang alon ng marahas na hangin ang kumalat mula sa bawat direksyon. Umuungol. Biglang sumigaw muli ang Flame Lion. Ngunit ang dagandong na ito ay bahagyang mahina. Ang origin energy fist print ng binata ay agad na nabasag ang origin energy beam ng liwanag na bumulwak mula sa bibig ng Flame Lion, at ang malambot na elementary water force ay napakadaling nadurog ang elementary fire force. Kaakibat ng origin energy ng binata na hindi mas mababa sa Flame Lion. Bang! Matapos basagin ng origin energy fist ng binata ang sinag ng liwanag, hindi ito nawala ng momentum kahit kaunti bago bumagsak sa mukha ng Flame Lion. Howl! Agad? Ang Flame Lion ay napaungol ng malungkot, at ang katawan nito ay sabog na lumilipad. Sinamantala ng binata ang pagkakataong humabol at muling nadurog ang kanyang isda. Ang malambot na lakas ng tubig ay ganap na sinalungat ang Flame Lion. Hindi nagtagal, ang Flame Lion ay nabasag ang ulo nito sa pamamagitan ng kamao ng binata, at ito ay direktang sumabog hanggang sa mamatay. Kaagad, ang nakapalibot na lugar na nanunood ay nagbuga ng mga alon ng tagay na tumaas at bumaba. Pinagmasdan ng ilang mga dalaga ang binata na may burden na damit na may mga titig na puno ng nag-aalab na pagnanasa, na parang wala silang ibang hinangad kundi lumunin ng binata na may burden na damit. May konting lakas siya. Malamig na umungol si Henry. May advantage lang siya sa water force. Kung hindi, baka hindi siya kalaban ng Flame Lion. Ngumuso si Lucius. Kahit ano, nanalo siya sa huli. Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Biglang napansin ni Alvin na nang pumunta ang binata upang tumanggap ng gantimpala sa pagpatay sa Flame Lion, ang matandang lalaki na namumuno sa caged battle arena ay talagang nakayuko sa harap ng binata. Ito ay mas tulad ng isang bow ng paggalang. Mukhang hindi simple ang pagkakakilanlan ng taong ito. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Samantala, ang binata na may burden na damit ay tumanggap ng gantimpala ng isang malaking stack ng mga perang papel at bumalik. Sa sandaling ito, tiningnan niya ang tatlo ni Alvin na may pagmamataas na tingin. First level ka lang ng Void Prying Stage Martial Artist, ano ang kampante mo? Ngumisi si Lucius at hindi ito itinago kahit kaunti. 538. Anong sabi mo? Ang mga salita ni Lucius ay narinig ng binata na may burden na damit, at naging sanhi ito ng pagkalungkot ng kanyang ekspresyon. May sira ba sa tenga mo? Tumawa si Lucius sa panunuya at hindi magalang kahit kaunti. Hindi pa banggitin ng isang binata na hindi alam ang background, kahit na ito ay Flame Young Master, ang ikatlong anak ng kasalukuyang Emperor, hindi siya nirerespeto ni Lucius kahit kaunti. Bilang apo ng Master ng Weapons Craftsman Guild ng Azure Forest Imperial Kingdom, si Lucius ay may sariling pagmamataas. Nililigawan mo si kamatayan. Nanlamig ang mga mata ng binata na may burden na damit habang siya ay sumisigaw ng paputok, at ang kanyang buong katawan ay kumikislap upang sumugod kay Lucius. Bang! Ang binata ay bumagsak gamit ang kanyang kamao, at ang origin energy fist ay namuo bago sumipol na parang pababang bulalakaw.
Sa kalangitan, 2,200 sinaunang mammoth na silhouette ang namuo at nagsilabasan sa likuran niya. Hindi sigurado kung sino ang mamamatay. Ngumisi si Lucius, at wala man lang siyang balak na tumayo. Whoosh! Sa pagtaas ng kanyang kamay, tinadtad niya ang kanyang palad. Isang Origin Energy Light Blade ang namuo at sumipol, agad na pinutol ang kamao ng Origin Energy ng binata. Nang ikalat ang Origin Energy na kamao ng binata na nakaberda. Ang Origin Energy Light Blade ay hindi nawala ng kaunting momentum at direktang kumislap patungo sa binata. Dumiretso ang target nito sa lalamunan ng binata. Si Lucius ay naglunsad ng isang nakamamatay na suntok. Samantalang ang binata ay ganap na natigilan nang makita niya ang 3,000 sinaunang mammoth silhouette na lumitaw mula sa manipis na hangin sa itaas ng Lucius. Second level Void Prying Stage. Nagdulot ito ng pag-iisip sa kanya na si Lucius ay isa lamang ikalawang antas ng Void Prying Stage na martial artist. Sa halip ay hindi niya alam na ang lakas ni Lucius ay higit pa rito. Nang makabawi siya mula sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang Origin Energy Light Blade ay napakalayo, at ang kanyang mukha ay namutla. Itago mo ang kamay mo. Sa sandaling ito, malamig na sumigaw ang matandang lalaki ng binata na may berda na damit na hindi kumikibo mula pa noong una. Kasabay ng malamig na sigaw na ito, mabilis na nag-flash out ang matanda. Sa kalangitan, isang sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na pinagsama-sama sa paligid ng 2,000 mga sinaunang mammoth na silhouette ay lumabas. Ika-9 na antas ng Void Prying Stage. Kasabay ng pag-flash ng matanda, ang kanyang Origin Energy ay namuo sa pagtaas ng kanyang kamay, at isang palm print na nakakondensed sa anyo ang sumipol. Bang! Bago patayin ng Origin Energy Light Blade ang binata, nabasag nito ang Origin Energy Light Blade sa napapanahong paraan. Nakahinga ng maluwag ang binata na nakaberda ang damit nang makabawi siya sa kanyang buhay. Nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan, ang kanyang mukha ay naging malungkot at galit na pinandilatan niya si Lucius. Kuya Ping, gusto ko siyang patayin. Halatang kausap niya ang matanda. Sumimangot si Alvin. Munting ginto, kung ang matandang kambing na ito ay maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, patayin siya. Kasunod nito, ang voice transmission ni Alvin ay pumasok sa mga tainga ng maliit na gintong mouse, at napuno ito ng lamig. Squeak squeak! Ang orihinal na mahinang maliit na gintong mouse ay agad na natuwa nang marinig niya ang boses ni Alvin. Tumayo siya at tuwang-tuwang tinitigan ang matandang katabi ng binata. Nagsimula na siyang mag-ipon ng puwersa. Hanggat kumilos ang matanda, papatayin niya ang matanda. Hindi man lang nag-alala si Alvin kung nagawang patayin ni Little Gold ang matanda o hindi. Pagkatapos ng lahat, noong ang Little Gold ay nasa ika-7 antas lamang ng Void Prying Stage, sapat na ang kanyang lakas upang talunin ang isang ordinaryong 9th level na Void Prying Stage na martial artist sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang Grade 4 Spirit Sword at Advanced Lightning Force. Sa kasalukuyan, ang Little Gold ay isa ng ika-8 antas ng Void Prying Stage na demonyong hayop, at ang pagpatay sa isang martial artist ng ika-9 na antas ng Void Prying Stage ay hindi mahirap. Squeak squeak! Pinandilatan ni Little Gold ang matanda habang inilalabas nito ang kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko bilang pagpukaw. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nilinga ng matanda. Sino ka? Tumingin ang matanda kay Lucius at nagtanong sa mahinang boses. Mukhang ang ilang mga tao sa iyong Prince Shenji's estate ay talagang nakakalimutan ang mga nangyayari sa labas ng mundo. Ni hindi mo nakikilala ang crazy young master, si Lucius. Nakakatawa talaga. Hindi pa nagsasalita si Lucius nang hindi napigilan ng kalapit na Henry na matawa. Baliw na young master, Lucius. Sa sandaling matapos magsalita si Henry, namutla ang matandang lalaki at nakita ng kanyang mga mata ang matinding takot. Kaya si crazy young master. Ngayon ay nakaramdam siya ng kaunting swerte. Mabuti na lang at hindi siya nagmadaling kumilos kanina at inatake itong binatang nauna sa kanya. Kung hindi, kung may mangyari man sa binatang nauna sa kanya, tiyak na mamamatay siya. Crazy young master, si Lucius, ang taong narank sa tuktok ng 5 dakilang young masters.
Bagamat hindi pa niya nakita ang crazy young master sa laman, kahit na sinusundan niya ang Little Prince na maglibot sa loob ng maraming taon, ang reputasyon ng crazy young master ay parang kulog pa rin na umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Kumbaga, mas shocking pa ang background ng crazy young master na ito kaysa sa natural niyang talento. Siya ay apo ng guildmaster ng Azure Forest Imperial Kingdom's Weapons Craftsman Guild's main guild. Ang Weapons Craftsman Guild noon pa man ay napakalayo sa buhay, at kahit na ang Emperor ng Azure Forest Imperial Kingdom ang nakatagpo ng Guildmaster ng Weapons Craftsman Guild ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang Emperor ay kailangan pa ring maging magalang at magalang. Pabayaan mo na lang ang sarili niya na miyembro lang ng Princess Estate. Kaya si Crazy Young Master. Ang matandang ito ay naging walang galang. Ito ang aking munting prinsipe, sana ay matitiis mo ang anumang kabastusan. Huminga ng malalim ang matanda at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Lucius habang inamin niya ang kanyang mga pagkakamali. Tulad ng inaasahan. Tumaas ang kilay ni Alvin. Kanina, nang matanggap ng binata na may burden na damit ang kanyang mga gantimpala, napansin ni Alvin na ang matandang lalaki na namumuno sa caged battle arena ay labis na magalang sa binata. Sa oras na iyon, mayroon siyang mga hinala. Nang salakayin ni Lucius ang binata, at nang sumigaw ang matandang nasa gilid ng binata, napansin ni Alvin na naging malungkot ang mukha ng matandang namumuno sa caged battle arena. Halatang nag-aalala siya para sa binata na may burden na damit. Sa oras na iyon, halos nakumpirma niya na ang binata ay miyembro ng Prince Shenji's estate. Pagkatapos ng lahat, ang Caged Battle Arena ay pag-aari ng Prince Shenji's estate, at ang mga miyembro ng Caged Battle Arena ay mga miyembro ng Prince Shenji's estate. Munting prinsipe. Napatingin ang matanda sa binata at binigyan ito ng tingin. Halata namang gusto niyang humingi ng tawad sa binata. Sa hindi inaasahan. Paf! Tumingin ang binata kay Lucius at pinagtawanan. Ikaw ang isa na nirerango sa tuktok ng 5 mahuhusay na young masters na kinikilala ng publiko ng ating Azure Forest Imperial Kingdom. Hindi ka maganda. Nasa 2nd antas ka lang ng Void Prying stage sa ganoong edad. So what if 2nd level na ng Void Prying stage? Okay lang basta crush kita. Ngumisi si Lucius, at hindi niya ibinunyag ang kanyang tunay na lakas sa 4th na antas ng Void Prying stage para tuluyang tumahimik ang binata. Marahil, sa ganang kanya, hindi na kailangan. Hindi niya sineseryoso ang binatang ito na nakaberda. Ang munting prinsipe ng Prince Shenji's estate. Anak ni Prince Sheng. Para sa kanya, iyon ay walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Ikaw. Ang binata ay labis na nagalit, at gusto niyang ipagpatuloy ang pangungutya kay Lucius, ngunit pinigilan siya ng matanda sa kanyang tabi. Munting prinsipe, kapag nalaman ng prinsipe na nagkaroon kayo ng malaking salungatan sa Crazy Young Master, natatakot akong magagalit siya ng husto. Ang binata na siyang munting prinsipe ng Prince Shenji's estate ay namutla nang marinig niya ang matanda, at ang kanyang mga mag-aaral ay nagsikip. Para bang ang kanyang imperial father, si Prince Sheng, ay isang kakila-kilabot na halimaw sa kanyang paningin. Mariin niyang tinitigan si Lucius bago bumalik sa kanyang upuan. Sword Young Master, matagal mo nang nakita ang kanyang pagkakakilanlan. Tumingin si Lucius kay Henry habang nagtatanong. Oo. Tumango si Henry. Nang umupo siya doon, napansin ko na ang mga miyembro ng Caged Battle Arena ay hindi talaga kumukuha ng mga bayad para sa upuan mula sa kanya. Noong mga oras na iyon, naramdaman ko na ito ay medyo kakaiba. Paglaon, nakita ko na medyo kamukha niya si Prince Sheng sa pagitan ng kanyang mga kilay, at naalala ko na si Prince Sheng ay may isang anak na lalaki na nakakakuha ng karanasan at nagpaparamdam sa labas taon-taon. Kaya, may hula ako. Mabagal na nagsalita si Henry. Ang galing mo manghula. Umiling si Lucius at ngumiti, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng bahagyang paghamak sa loob. Matagal ko nang narinig na ang anak ni Prince Sheng na nasa malayo ay may magandang likas na talento. Ngayong nakita ko na siya ngayon, hindi siya maganda. His natural talent is indeed able to be considered as pretty good. Of course, if you compare him to US, then he's naturally greatly inferior.
Nakangiting sabi ni Sword Young Master. Alvin, ang batang iyon ay hindi lehitimong anak ng may-ari ng Caged Battle Arena, si Prince Shen, at ang kanyang pangalan ay Horace. Sabi ni Sword Young Master kay Alvin. Horace. Tumango si Alvin. Ang usapin sa pagitan ni Lucius at Horace ay isang komedya lamang, at nagdulot lamang ito ng kaguluhan sa paligid na nanunood na lugar na mabilis na tumahimik. Ang mga tingin ng lahat ay muling bumaba sa Caged Battle Arena. Ang mga labanan sa loob ng Caged Battle Arena ay nagpapatuloy pa rin. Samantala, isa pang nascent soul stage na alipin at demonyong hayop ang pumasok sa arena. Ang buong Caged Battle ay tila walang regular na pattern. Umuungol. Isang alon ng galit na mga dagandong na nakakabigla ang tunog. Ang matandang lalaki na namuno sa Caged Battle Arena ay nakapatong ang kanyang paa sa isang napakalaking halimaw na kasing laki ng isang maliit na bundok habang sila ay tumuntong sa arena. Kahit saan dumaan ang napakalaking halimaw, ang arena at ang nakapalibot na spectating arena ay nakaranas ng alon ng pagyanig na parang ang lupa ay umuuga. Earth Bear. Ito ay isang Earth Bear. Kaagad, maraming manunood sa lugar na nanunood ay hindi napigil ang umiyak sa matatalas na boses. Earth Bear. Ang tingin ni Alvin ay hindi maiwasang bumaba sa napakalaking halimaw. Ang napakalaking halimaw na ito ay may figure na napakalaking parang bundok. Ang naunang Flame Lion ay parang bata lang kung ikukumpara dito. Ang napakalaking halimaw na ito ay isang uri ng oso na demonyong hayop. Ngunit kumpara sa mga ordinaryong oso, ito ay mas mabagsik at nakakatakot. Ang pares ng pulang-pula nitong mga mata ay tila hinanakit ang lahat. Ang pares ng matutulis na pangil na iyon ay tila ba mabubutas nila ang lahat. Sa apat na paws ng oso nito, kumikislap ang matutulis nitong kuko na may nakakatakot na malamig na liwanag. Earth Beast, isang void prying stage na demonyong hayop. Ang isang mature na Earth Bear ay may lakas na hindi bababa sa ika-4 na antas ng Void Prying Stage, at ang isang mas malakas na Earth Bear ay nasa ika-5 o ika-6 na antas ng Void Prying Stage. Sa isip ni Alvin, lumiwanag ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, at nakita niya ang record na may kaugnayan sa Void Prying Stage Demon Beast, Earth Bear. Ang Earth Bear ay isang lubhang nakakatakot na demonyong hayop. Kumbaga, ang Earth Bear ay may espesyal na pangunawa sa Earth Force na katulad ng pangunawa ng Flame Lion sa Fire Force. Sa pag-unawa ng Force, kahit na ang Flame Lion o Earth Bear, pareho silang namumukod tangi sa mga demonyong hayop. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Umuungol. Nang dumating ang Earth Bear sa loob ng arena at nakita ang mga tingin mula sa paligid na bumababa dito, tuluyan na itong nagngangalit. Sa ibabaw ng katawan nito, ang puting gatas na Origin Energy ay lumundag. Napuno sa loob ng Milky White Origin Energy ang mga hibla ng Earth and Yellow Energy. Sa kasalukuyan, kasabay ng mga galaw ng Earth Bear, ang pagyanig ng lupa ay naging bahagyang mas matindi, at ang mga upuan kung saan nakaupo ang grupo ni Alvin ay nayanig pa hanggang sa puntong nagsimula na itong umindayog. Samantalang sa kalangitan sa itaas ng Earth Bear, 6,500 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ika-4 na antas ng Void Prying Stage na demonyong hayop. Half-step Advanced Earth Force. Sa sandaling ito, kinumpirma ni Alvin ang lakas ng Earth Bear. Baliw na Young Master, confident ka ba? Tumingin si Henry kay Lucius at nakangiting nagtanong. Seryoso ang ekspresyon ni Lucius habang umiiling, at pagkatapos ay parang may naalala siya, isang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Naaalala ko ang sinabi ni Alvin na ang ika-4 na antas ng Void Prying Stage na mga demonyong hayop ay kanya. Tumingin si Lucius kay Alvin na may ekspresyon ng pag-asa. 539. Pinalaki ni Alvin ang Earth Bear ng may interes. Sa kasalukuyan, ang matandang lalaki na namumuno sa Caged Battle Arena ay tila walang magawa laban sa Earth Bear at pinahintulutan itong hindi mapakali. Hindi siya nang ahas na gumawa ng isang malakas na suntok sa Earth Bear, dahil kailangan pa nitong kumita ng pera para sa Caged Battle Arena. Kung ang Earth Bear ay saktan niya, kung gayon ang isa pa ay tiyak na magkakaroon ng hindi patas na kalamangan laban dito sa kasunod na labanan sa Hola.
Mga bisita, ito ay isang pang-apat na antas ng Void Prying Stage na demonyong hayop, Earth Bear. Kung interesado ang sinumang panauhin sa ika-4 na antas ng Void Prying Stage, huwag mag-atubiling pumasok sa arena at labanan ang Earth Bear. Malinaw ang boses ng matanda. Hindi lamang ang Earth Bear na ito ay nasa ika-4 na antas ng Void Prying Stage, naintindihan pa nito ang half-step Advanced Earth Force. Napakahirap para sa isang martial artist sa ika-4 na antas ng Void Prying Stage na patayin ito nang hindi umaasa sa anumang panlabas na mapagkukunan ng lakas. Oo, kung ang isang pang-4 na antas ng Void Prying Stage martial artist ay nakatagpo ng Earth Bear na ito, kung gayon ang posibilidad na mabuhay ay malapit sa zero. Natatakot akong walang manggahas na pumasok sa arena. Maraming tao ang nakipag-usap ng masigla. Kung walang papasok sa arena, magpapadala ba ang Caged Battle Arena ng pang-4 na level na Void Prying Stage na alipin para makipaglaban sa Earth Bear na ito? Tanong ni Alvin kina Lucius at Henry na may pagtataka. Imposible. Umiling si Lucius. Masyado kang umaasa. Kapag ang isang demonyong hayop o alipin sa unang antas ng Void Prying Stage at pataas ay pumasok sa arena at hindi hinahamon ng sinuman, diretso silang aalis sa arena. Pagkatapos, isang nascent soul stage na alipin at demonyong hayop ang papasok sa arena. Tumango rin si Henry. Eksakto. Hindi mahalaga kung ito ay isang alipin o demonyong hayop, ang mga pag-iral sa Void Prying Stage at mas mataas ay isang napakalaking kayamanan para sa Caged Battle Arena. Ang Caged Battle Arena ay karaniwang hindi papayagan ng isang alipin at demonyong hayop sa unang antas ng Void Prying Stage o mas mataas na makipaglaban at pumatay sa isa't isa. Biglang naunawaan si Alvin. Katulad ngayon, kung walang ika-4 na antas ng Void Prying Stage ang haamon sa Earth Bear, ang Earth Bear ay aalisin sa arena ng mga miyembro ng Caged Battle Arena. At hindi sila makakahanap ng pang-4 na antas ng Void Prying Stage na alipin na papasok sa arena at mawala ang kanyang buhay. Dagdag ni Lucius. Tumango si Alvin. Alvin, maliban na lang kung pigilin mo ang iyong lakas at gusto mong matalo. Kung hindi, hindi mahirap para sa iyo na patayin ang Earth Bear na ito. Nakangiting sabi ni Henry. Tumango si Lucius na may malalim na pagsang-ayon dahil malinaw sa kanya ang lakas ni Alvin. Hindi pa banggitin ang kanyang cultivation sa ika-4 na antas ng Void Prying Stage, naintindihan pa ni Alvin ang dalawang uri ng half-step Advanced Force. Ang isang ordinaryong pang-4 na antas ng Void Prying Stage na martial artist o demonyong hayop na nakakaintindi ng isang uri ng half-step Advanced Force ay itinuturing na nagtataglay ng nakakagulat na pangunawa. Ngunit sa halip ay direktang naunawaan ni Alvin ang dalawang uri. Ang kanyang pangunawa ay maaaring tawaging napakapangit. Walang nagmamadali, tingnan muna natin kung anong reward ang makukuha ng taong pumatay sa Earth Bear mula sa Caged Battle Arena. Bahagyang ngumiti si Alvin at bumaba ang kanyang tingin sa matandang lalaki sa arena. Samantala, itinaas ng matanda ang kanyang kamay, at isang patak ng nagninangas na pulang likido ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang nagninangas na pulang likido ay kumikislap na may pinong liwanag, at tila nakasisilaw na parang isang pulang-pula na bituin sa kalangitan sa gabi. Kung ang isang pang-4 na antas ng Void Prying Stage na panauhin ay magagawang patayin ang Earth Bear na ito, kung gayon ang panauhin ay makakakuha ng patak na ito ng misteryosong dugo. Unti-unting umalangaw-ngaw ang boses ng matanda. Misteryosong dugo. Ang mga salita ng matanda ay pumukaw sa interes ng grupo ng mga manunood. Ano itong misteryosong dugo? Anong silbi nito? Agad na nagtanong ang maraming manunood sa malakas na boses. Magandang tanong. Nakangiting sabi ng matanda, ang patak ng misteryosong dugo na ito ay nakuha ni Prinsipe Sheng maraming taon na ang nakalilipas ng nagkataon. Ang patak ng misteryosong dugo na ito ay isang bagay na kahit isang grade 5 na alchemist Spellfire ay ganap na walang magawa laban dito. Nang matapos magsalita ang matanda. His. Ang mga tunog ng hingal ay tumaas at bumagsak ng walang katapusang sa paligid ng arena. Maging ang Spellfire ng grade 5 na alchemist ay walang magawa laban sa patak lamang ng dugo. Totoo ba talaga?
Maraming mga manunood ang nagsalita na may pagdududa. Kung tutuusin, halos matuno ng Pilfire ng Grade 5 na Alchemist ang lahat ng nalalaman nila. Iyon ay isang Grade 5 Pilfire. Maliban kung ito ay isang bihirang materyal ng alamat, kung hindi, mayroong napakaliit na bagay na hindi natunaw ng isang Grade 5 na Pilfire. Kahit na ang lahat ay hindi naniniwala sa aming caged battle arena, dapat mong paniwalaan ang Prince Shenji's estate, di ba? Bahagyang ngumiti ang matanda habang nagpatuloy. Hindi lamang ang Grade 5 na Pilfire ng Grade 5 na Alchemist na Pilfire ay walang magawa sa patak ng misteryosong dugo na ito. Kahit na ito ay isang Void Initiation Stage Inscription Master, ang spiritual force ng Inscription Master ay nagkalat bago pa man ito makalapit sa misteryosong dugo. Ang mga salita ng matanda ay naging sanhi ng katahimikan sa lugar na nanunood. Ano ba talaga ang dugo ng demonyong hayop na ito? Talagang kakaiba ito. Maraming tao ang hindi napigil ang mapabuntong hininga dahil sa emosyon. Natural na hindi nila akalain na ito ay dugo ng isang tao. Anong biro? Imposibleng maging abnormal ang dugo ng isang tao. Ang aming Prince Shenji's estate ay pinag-aralan ang patak ng misteryosong dugo na ito sa loob ng maraming taon at nagbayad ng napakalaking halaga para dito. Gayunpaman, wala kaming napala sa huli. Kaya, ngayon, ang aming Prince Shenji's estate ay kinuha ito bilang gantimpala para sa ika-4 na antas ng Void Prying Stage na bisita na pumatay sa Earth Bear. Sinabi ng matandang lalaki na may nakakakilabot na boses, kahit sino man ito, hanggat papatayin mo ang Earth Bear, makukuha mo itong patak ng misteryosong dugo. Sa palagay ko alam na ng lahat sa kanilang puso kung gaano pambihira ang misteryosong dugong ito. Kung sino man ang makakapaghukay ng mga lihim nito, marahil ang taong iyon ay makakapailang lang sa langit sa isang paglukso. Hindi na kailangang sabihin, ang mga salita ng matanda ay lubhang nakakahawa. Sa loob ng ilang panahon, maraming martial artists sa ika-4 na antas ng Void Prying Stage ang sabik na makapasok sa arena. Ngunit nang maisip nila kung paano naunawaan ng Earth Bear ang half-step advanced Earth Force, nagkaroon sila ng labis na pakiramdam ng pag-aalinlangan. Kapag nahaharap sa isang Earth Bear na nakaintindi ng half-step advanced Earth Force, kahit na ito ay isang pang-4 na antas ng Void Prying Stage na martial artist na may katulad na nakakaunawa sa half-step advanced force. Kung ang martial artist ay hindi umaasa sa tulong ng mga panlabas na mapagkukunan ng lakas, ang martial artist ay hindi maglalakas loob na labanan ito. Ang Earth Force ay isang uri ng puwersa ng kalikasan. Kapag ang isa ay tumayo sa lupa at naisakatuparan ito, ang isa ay makakakuha ng suporta mula sa enerhiya ng lupa at magagawang dagdagan ang kanyang lakas sa isang tiyak na halaga. Umuungol. Sa sandaling ito, muling nagpalabas ang Earth Bear ng napakalaking dagandong. Nagsimula na namang manginig ang lupa. Sa pagkakataong ito, muling namuo ang mga sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng ulo ng Earth Bear. Ngunit, hindi ito 6,500 sinaunang mammoth silhouette sa pagkakataong ito, ngunit sa halip ay 6,800 sinaunang mammoth silhouette. Ang lakas ng isang pang-4 na antas ng Void Prying Stage na demonyong hayop ay maihahambing sa lakas ng 6,000 sinaunang mammoth. Ang half-step advanced Earth Force ay maihahambing sa lakas ng 500 sinaunang mammoth. Kung tungkol sa dagdag na lakas ng 300 sinaunang mammoth na taglay ng Earth Bear, ito ay sa halip ay isang amplification ng lakas mula sa pagkuha ng suporta mula sa enerhiya ng lupa. Ang Earth Force ay nagawang magsama sa lupa at kumuha ng suporta mula sa enerhiya ng lupa. Kung gaano karaming enerhiya ang nakakuha ng suporta mula sa Earth, depende ito sa antas ng pangunawa ng Earth Force. Sa sandaling ito, nang makita nila ang Earth Bear na nagpakita ng lakas nito gamit ang kanilang sariling dalawang mata, at nakuha nito ang enerhiya ng langit at lupa upang bumuo ng 6,800 sinaunang mammoth silhouette. Ang pang-4 na antas ng Void Prying Stage na mga martial artist na sabik na makapasok sa arena ay ganap na natakot. Ang mga tumayo ay umupo muli, at ang mga nagbabalak lang na tumayo ay inilipat ang kanilang mga puwit pabalik. Lahat sila ay bumuhos ng bahagyang malamig na pawis. The Earth Bear ay too terrifying.
Maliban na lang kung ito ay isang 4th level Void Priang stage martial artist na nakakaintindi ng advanced force. Kung hindi, halos imposibleng talunin ang Earth Bear. Maraming manunood ang napabuntong hininga sa emosyon. Lahat sila ay nadama na ang round ng cage battle na ito ay malamang na mauwi sa wala. Narinig ko matagal na ang nakalipas, kapag ang isa ay nakatayo sa lupa at nagsagawa ng Earth Force, ang isa ay makakakuha ng suporta mula sa enerhiya ng lupa. Ngayon, maaari kong ituring na naranasan ko ito. Napabuntong hininga si Henry nang may damdamin. Kung ito ay isang espasyo na walang mga paghihigpit, kung gayon hanggat ang isang tao ay umakyat sa langit, ang isa ay ganap na may kakayahang lumayo sa lupa at maging sanhi ng martial artist ng tao o demonyong hayop na nakakaunawa sa Earth Force na hindi makakuha ng suporta mula sa enerhiya ng lupa. Ngunit ang caged battle arena ay pinaghihigpitan ng napakalaking bakal na kulungan na iyon ng pag-atake sa Earth, at ang isa ay ganap na walang paraan para makaiwas sa lupain ng bear, at ang isa ay ganap na nakaiwas sa lupain ng bear. Huminga ng malalim si Lucius at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Ito ay tiyak dahil naisip niya ito mula pa noong nakaraan na wala siyang lakas ng loob na labanan ang Earth Bear. Alvin. Sa lalong madaling panahon, sina Lucius at Henry ay tumingin kay Alvin dahil gusto nilang malaman ang intensyon ni Alvin. Ngunit mabilis nilang napansin na mula sa hindi malamang oras, si Alvin ay nakaupo roon na may pagkagulat na ekspresyon, at tumingin siya sa matandang lalaki na namuno sa caged battle arena na may blankong tingin. Precisely speaking, nakatingin siya sa patak ng nagninangas na pulang kulay misteryosong dugo sa kamay ng matanda. Scarlet Phoenix Blood. Dugo ito ng Scarlet Phoenix. Ito ay tulad ng isang unos na umusbong sa puso ni Alvin na may natulala na ekspresyon. Langit. Ano ang nakita ko? Nakita ko talaga ang dugo ng isang Scarlet Phoenix dito. Ang Scarlet Phoenix ay isang napakalakas na demonyong hayop. In terms of natural talent, nalampasan pa nito ng bahagya ang Jade-Eyed Heavenly Mouse. Nagkaroon ng chismis sa Cloud Continent. Ang Scarlet Phoenix ay ang mga inapo ng mga Phoenix. Samantalang ang mga Phoenix ay mga Divine Beast. Sila ay mga pag-iral na kapantay ng mga tunay na dragon, at ang kanilang mga lakas ay labis na kakilakilabot. Siyempre, kahit na ang Phoenix o ang dragon ay pantay na sikat, pareho silang umiiral ng alamat. Hindi bababasa, isang pag-iral na tulad nito ay hindi lumitaw sa Cloud Continent. Kahit na ang tinatawag na dragon na paminsan-minsan ay lumilitaw, ito ay isang tao lamang na kalahating worm at kalahating dragon, at hindi ito tunay na dragon. Higit pa rito, kahit na ang mga taong ito ay kalahating dragon at kalahating worm, ang kanilang mga lakas ay lubhang nakakatakot, at ito ay dahil lamang sa dugo ng isang dragon ang damaloy sa loob nila. Tulad ng Scarlet Phoenix, ang dugo ng Phoenix ay damaloy sa loob nito. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Minsan siyang nakakuha ng isang sinaunang formula ng gamot sa kanyang unang buhay, at sa gilid ng formula ng gamot na iyon ay isang bote na nilinis mula sa hindi kilalang mga materyales. Sa loob ng bote na iyon ay isang patak ng Scarlet Phoenix Blood. Lumakas ang mood ni Alvin. Samantalang ang formula ng gamot na iyon ay nagtala ng isang medicinal pill na dinadalisay sa pamamagitan ng paggamit ng dugo ng Scarlet Phoenix bilang isang medicinal catalyst. Ang medicinal pill ay tinatawag na Rebirth Pill. Rebirth Pill. Ang muling pagkabuhay ay palaging espesyal na kakayahan ng Phoenix ng alamat. Samantalang ang paggamit ng dugo ng Scarlet Phoenix na may dugo ng Phoenix na dumadaloy sa loob nito bilang medicinal catalyst, ang Rebirth Pill ay sa halip ay napino. Siyempre, ang Rebirth Pill ay hindi aktwal na payagan ng isa na mabuhay muli. Ang lugar kung saan nakuha ng Rebirth Martial Emperor ang medicinal formula para sa Rebirth Pill at ang dugong Scarlet Phoenix sa lahat ng mga taon na iyon ay isang misteryosong guho. Ang Three Lives Rebirth technique na nilinang ng Rebirth Martial Emperor ay nagmula rin sa mga guho na iyon. Mabilis na hinanap ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor at nalaman niya ang tungkol sa maraming bagay. Kahit na ang Rebirth Martial Emperor ang nakaranas ng dalawang buhay at nasa kanyang kalakasan, hindi pa rin niya matukoy kung sino ang nag-iwan sa mga guho na iyon.
Walang kamalay-malay, si Alvin ay bumalik sa kanyang katinoan. Dugo ng Scarlet Phoenix. Ang nagninangas na apoy ay tahimik na nagliyab sa kalaliman ng mga tingin ni Alvin. 504 na po. May bisita ba na gustong sumailalim sa cage battle kasama ang Earth Bear na ito? Ang matandang lalaki sa loob ng caged battle arena ay nagsalita upang kumpirmahin muli. Half-step advanced Earth Force at kumukuha ng suporta mula sa enerhiya ng lupa. Ang lakas ng 6,800 sinaunang mammoth. Medyo kawili-wili. Pinakalma ni Alvin ang kanyang damdamin na lumulubog dahil sa dugong Scarlet Phoenix at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nabaluktot sa isang makabuluhang arko. Whoosh! Sa sumunod na sandali, umalis si Alvin sa kanyang upuan at tila nag-transform sa isang kidlat na bumaril patungo sa napakalaking bakal na kulungan na bumabalot sa buong arena. Sa kalangitan, 6,000 sinaunang mammoth silhouettes condensed sa form. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay nanatili sa upuan at tuwang-tuwang tumingin kay Alvin na sumugod patungo sa arena, at para bang siya ay nagyaya kay Alvin. Ika-4 na antas ng Void Priang Stage. Ang mukha ng munting prinsipe ng estate ni Prince Sheng, si Horace, na nakaupo sa malapit na may galit na galit ay naging lubhang hindi magandang tingnan. Hindi niya akalain na ang binata na kinukutya niya kanina ay talagang nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Higit sa lahat, ang edad ng binatang ito ay halatang mas bata sa kanya ng ilang taon. Mukhang nasa 25 ang edad niya. Ngunit ang kanyang cultivation ay nasa ika-4 na antas ng Void Priang Stage. Sino siya? Ang karamihan ng mga manunood na malapit sa lugar na pinagmamasdan ni Alvin ay lahat ay curious. Dumating siya kasama si Crazy Young Master. Hindi kaya miyembro siya ng Dragon and Phoenix Academy. Sa mga henyong estudyante sa Dragon at Phoenix Academy, tila ang henyong disipulo ng dating 7-star sword sect, si Alvin, ang umaayon sa mga kondisyong ito. Hindi kaya siya si Alvin. Pwede naman. Bukod kay Alvin, ang ating Azure Forest Imperial Kingdom ay walang iba pang napakapangit na henyo na tulad nito. Sa ilang sandali, nahulaan ng mga manunood ang pagkakakilanlan ni Alvin mula sa kanilang mga talakayan. Alvin. Kasabay ng paglipas ng panahon, halos lahat ng ilang 10,000 manunood sa buong caged battle arena ay alam na ang binata na pumasok sa arena ngayon ay si Alvin. Si Alvin, ang henyong disipulo ng dating 7-star sword sect. Ilang taon na ang nakalilipas, minsan na niyang natalo sina Saber Young Master at Zephyr Young Master, na naging dahilan ng pagyanig ng kanyang pangalan sa Azure Forest Imperial Kingdom. Nang maglaon, ang 7-star sword sect ay nalipol at si Alvin ay pumasok sa Dragon at Phoenix Academy, at nagpahayag siya ng likas na talento at kakayahan sa pag-unawa na higit na kakilakilabot kaysa sa mga sabi-sabi. Simula noon, si Alvin ay tila naging alamat ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ngayon gusto ni Alvin na pumasok sa arena at labanan ang Earth Bear. Sa ilang sandali, ang kanilang mga puso ay napuno ng pag-asa. Siya ba ang Alvin na iyon? Lumubog ang mukha ni Horace. Bagamat siya ay gumagala sa labas ng lungsod sa loob ng maraming taon at kamakailan lamang ay bumalik, ang pangalan ni Alvin ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Si Alvin, isang walang katulad at napakapangit na henyo na biglang sumikat ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos niyang bumangon, tila idiniin niya ang limelight ng 5 dakilang young masters ng Azure Forest Imperial Kingdom. Siya ay tinawag na hindi pa nagagawang henyo na martial artist ng Azure Forest Imperial Kingdom. Naging seryoso ang ekspresyon ng matandang lalaki na nakatayo sa likod ni Horace. Nang dumating si Alvin sa harap ng napakalaking kulungang bakal, ang manggagawa ng arena ay may magalang na ekspresyon habang siya ay lumakad pasulong at binuksan ang pinto na patungo sa arena. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Alvin ay may kalmadong ekspresyon habang pinapanood niya ito. Ipoipo. Sa susunod na sandali, gumalaw ang figure ni Alvin, na tila nag-transform sa isang unos na sumiklab sa arena. Whoosh! Tumayo si Alvin sa himpapawid at mahinahong tumingin sa Earth Bear na nasa ilalim ng binti ng matanda. Umuungol.
Mukhang alam ng Earth Bear kung bakit dumating si Alvin, at ang pulang-pula nitong mga mata ay nagpakita ng malamig na lamig. Hindi lang yan. Bang! 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 Ang Earth Bear ay patuloy na nagpupumigla sa ilalim ng mga paa ng matandang lalaki, at ang Origin Energy at Half-Step Advanced Earth Force ay bumaril mula sa katawan nito, na naging sanhi ng paglindol sa lupa ng buong caged battle arena. Alvin. Ang matandang lalaki na namamahala sa pamumuno sa caged battle arena ay tumingin kay Alvin na may isang titig na nagpahayag ng bahagyang pagkagulat. Ang walang katulad na henyo ng dating 7-star sword sect ay may karapat-dapat na reputasyon gaya ng inaasahan. Ngunit, sigurado ka bang gusto mong sumailalim sa isang nakakulong na labanan sa Earth Bear? Kung tutusin, sa iyong likas na talento at lakas, hindi mahirap para sa iyo na manalo ng isa sa 5 lugar upang magtungo sa Darkstone Empire sa Genius Competition kalahating buwan mula ngayon. Kung ako sa iyo, tiyak na hindi ako magsasapanganib. Nagsalita ang matanda sa bawat salita. Ang kanyang mga salita ay tila may intensyon na hikayatin si Alvin. Salamat sa pag-aalala mo, Senior. Pero nakapagdesisyon na ako. Bahagyang ngumiti si Alvin at hindi mayabang o mapagpakumbaba. Very good. Tumango ang matanda. Dahil nakapagpasya ka na, kung gayon kung may sasabihin pa ako, mukhang medyo nakakainis. Humanda ka, iiwan ko itong Earth Bear pagkatapos ng 10 paghinga. Sa oras na iyon, sa pagitan mo at ng Earth Bear, isa lang sa inyo ang makakaligtas. Tumango si Alvin. Ang oras ng 10 paghinga ay hindi mahaba. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang karamihan ng mga manunood sa lugar na nanunood ay lahat ay nagpipigil ng hininga. Pagkaraan ng ilang sandali, muli silang nagkagulo. Masyadong padalos-dalo si Alvin. Oo, walang limitasyon ang kanyang kinabukasan. Hindi na kailangang pumasok sa caged battle arena at makipagsapalaran. Bagaman matagal ko nang narinig na naiintindihan niya ang 2 half-step advanced forces, mas magiging malakas siya sa lakas ng 200 sinaunang mammoth kung ikukumpara sa Earth Bear na nakakuha ng suporta mula sa enerhiya ng Earth. Hindi lamang ang Earth Bear ay makakakuha ng suporta mula sa enerhiya ng lupa, mayroon pa itong napakatigas na balahibo at balat. Kung ito ay pinagsama sa Earth Force at ang enerhiya ng lupa, maaari itong bumuo ng isang lubhang nakakatakot na depensa. Sana mapatay niya ang Earth Bear at matakasan ang kalamidad na ito. Kung hindi, mawawala ng mahalagang henyo ang ating Azure Forest Imperial Kingdom. Ang puso ng maraming manunood ay nasa kanilang lalamunan para kay Alvin. Sa ganang kanila, ang sitwasyon ni Alvin ay lubhang masama. Sobra ang pagpapahalaga sa kakayahan mo. Tumawa si Horace sa pangungutya, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng bahagyang mapanuksong ekspresyon sa loob. Ang pangahas na pumasok sa arena at sumailalim sa isang nakakulong na labanan sa Earth Bear ay simpleng panliligaw sa kamatayan. No matter if he's courting death or not. It's much better than some people. May mga tao pa nga baka walang lakas ng loob na pumasok sa arena at walang lakas ng loob na labanan ang Earth Bear. Walang pakialam na nagsalita si Henry habang kinukutya siya bilang ganti. Ang kanyang mga salita ay lubos na mapurol. Katulad ni Lucius, hindi niya sineseryoso si Horace kahit kaunti. Anong sabi mo? Malungkot ang mukha ni Horace, at ang origin energy sa kanyang katawan ay lumundag na parang gusto niyang maglunsad ng pag-atake kay Henry. Samantalang si Henry ay hindi nag-aalala kahit kaunti, at siya ay may kalmadong ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may mabangis na ningning, at sila ay parang mga espada na magpapaputok sa kanyang tawag. Munting prinsipe. Balak lang ni Horace na umalis sa kanyang upuan nang pigilan siya ng matandang nasa likuran niya. Kuya Ping, anong ginagawa mo? Si Horace ay may sobrang hindi magandang tingnan habang nagtanong siya sa mababang boses. Hindi pinansin ng matanda si Horace at sa halip ay tumingin kay Henry na may nagbabagang tingin. Kung hindi ako mali, dapat ikaw ang Sword Young Master, di ba? Ang mga mata ni Henry na parang mga espada ay dumaan sa matandang lalaki habang walang pakialam na sinabi niya, ang miyembro ng Prince Shenji's estate ay hindi simple gaya ng inaasahan.
Sa sandaling ito, walang alinlangang inamin ni Henry ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Sword Young Master. Nang marinig ni Horace ang mga salita ng matanda, namutla ang kanyang ekspresyon. Ngayon nang marinig niya ang pagkumpirma ni Henry, naramdaman niyang nanlamig ang kanyang likod. Nadaman niya ang isang alon ng kawalan ng kapangyarihan at kahihiyan sa kanyang puso. Ang tatlong taong ito na minamaliit niya kanina ay talagang nagdulot ng takot sa kanyang puso ngayon. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot sa kanya ng labis na hindi komportable. 10 paghinga ng oras ay tapos na. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa arena. Kasunod nito, malinaw na nakita ng mga nanunood na naruroon na ang matandang lalaki na nakatayo sa likod ng Earth Bear at sinadyang pinigilan ng Earth Bear ay umakyat sa langit. Umuungol. Pagkaalis ng matanda, ang Earth Bear ay umungal ng sumabog ng mabawi ang kalayaan nito, at ang pares ng pulang-pula at mabangis nitong mga mata ay nakatitig ng diretso kay Alvin. Nakatayo si Alvin sa kalangitan na may kalmadong ekspresyon. Bang! Sa wakas, lumipat ang Earth Bear. Ang napakalaking katawan nito ay biglang humakbang pasulong, at ang 4 na makapal at solidong mga paa ng oso nito ay mabangis na bumaba sa lupa. Dumagundong. Isang alon ng pagyanig ang yumanig sa lupa. Whoosh! Ang isa sa mga paa ng Earth Bear ay biglang umangat, at ang origin energy ay nag-condensed at ang half-step advance na Earth Force ay bumagsak sa matutulis nitong mga kuko. Sa kalangitan, 6,500 sinaunang mammoth silhouettes ang nabuo at naipon ang lakas habang naghihintay na may deploy. Swish! Kaagad na sinamahan ng pagkislap ng kuko ng Earth Bear, ang malawak at walang hangganang origin energy ay agad na nagbago sa isang material na marka ng kuko na direktang kumikislap patungo kay Alvin. Parang gusto nitong punitin si Alvin. Tinitigan ni Alvin ang eksenang nasa harapan niya ng may kalmadong tingin, at wala siyang balak na umiwas. Biglang kumilos si Alvin. Tempest Point. Sa pagtaas ng kanyang kamay, itinuro ni Alvin. Swish! Ang point force na nakondensed sa anyo ng origin energy ay sinamahan ng half-step advanced lightning force at half-step advanced wind force habang ito ay tumatakas. Sa kalangitan, 7,000 sinaunang mammoth silhouettes ay nag-condensed sa anyo. Ang puwersa ng punto ng Tempest Point ay parang bumabagsak na meteor habang ito ay bumababa patungo sa origin energy claw mark. Bang! Ang puwersa ng punto ng Tempest Point ay madaling nabasag ang origin energy claw mark at hindi nawala ng momentum kahit kaunti habang bumababa ito at bumagsak sa Earth Bear. Umuungol. Halos sa sandaling nabasag ng puwersa ng punto ng Tempest Point ang origin energy claw mark, isang layer ng material na origin energy light barrier ang lumitaw sa ibabaw ng katawan ng Earth Bear. Hindi lang iyon, ang half-step advanced Earth Force ay sumunod na parang anino sa origin energy light barrier. Bukod doon, ang Earth Bear ay nakakuha din ng suporta mula sa enerhiya ng lupa. Sa kalangitan sa itaas ng Earth Bear, isa pang 300 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng umiiral na 6,500 sinaunang mammoth silhouette. Ito ay tiyak na lakas na ibinigay ng enerhiya ng lupa sa Earth Bear. Bang! Ang Tempest Point ay sumabog sa Earth Bear, at kasabay nito ay nabasag nito ang origin energy light barrier sa ibabaw ng katawan ng Earth Bear, ang puwersa ng punto ay kumalat kasama nito. Nanginginig lang ang katawan ng Earth Bear, ngunit hindi man lang nasugatan. Anong mabigat na depensa? Tumaas ang kilay ni Alvin. Ang pagpapalitan ng mga galaw sa pagitan ni Alvin at ng Earth Bear ay naganap lamang sa isang kisap mata. Gayunpaman, isang banggaan lamang ng isang galaw ang nagpaangat sa kapaligiran ng eksena. Ngayon, sa sandaling ito, ang kapaligiran sa caged battle arena ay halos dumating sa tuktok. Alvin! Alvin! Maraming manunood ang sumigaw ng matindi sa pangalan ni Alvin. Siyempre, iba-iba ang iniisip ng bawat isa. Si Alvin ay talagang tulad ng sinasabi ng mga chismis at naintindihan niya ang dalawang uri ng half-step advanced force. Ang ekspresyon ni Horace ay hindi magandang tingnan sa sukdulan, at ang mga hibla ng apoy ng paninibugho ay lumundag sa kaloob-looban ng kanyang mga mata.
Napakaraming taon na mas bata kaysa sa akin, ngunit sa anong batayan siya ay may napakataas na kakayahan sa pag-unawa. Bahagyang nabaluktot ang damdamin ni Horace at hindi siya nagbitiw. Nadama niya na ang kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ay hindi na masama, at kahit na ito ay hindi gaanong mababa sa 5 dakilang young master na iyon. Gayunpaman, bago si Alvin, siya sa halip ay tila ordinaryo sa sukdulan. Pakiramdam niya ay mahirap tanggapin ang lahat ng ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.